Sa kanya, okay lang, di ka naman makatawid. Pag tinanong saan tatawid, dyan sa EDSA. Ganun dapat kalakas ang loob mo na nag-networking ka because, ladies and gentlemen, believe me, nakatawid ka na. When a lot of people cannot even cross because they're afraid, because they have no opportunity. When a lot of people hindi makatawid-tawid kasi hindi nila kaya, wala silang opportunity. O kaya hindi nila ma-break yung kanilang old beliefs or programs or paradigm. Ikaw na nag-i-aim global, nandito ka na. Kaya kahit hindi ka successful, dapat, kahit hindi ka pa successful, kahit na tinatrabaho pa lang natin ang network mo, dapat thankful ka na. Grateful ka na dapat. Kasi nakatawid ka na. Kaya sasabihin mo, yes, nakatawid na ako. Kaya ngayon, pag ganito nakaka-attend ka ng NDO, sa totoo lang, ng mga training, mas masarap mag-network. Like, if you get to the stage na alam mo na yung kabuuan ng networking, kung alam mo na yung buong mukha ng networking, tapos saka ka nagre-recruit, nagpo-prospecting, pag may hindi naniniwala sa inyo, dahil sa alam mo sa negosyong to, hindi ka masasaktan. Maawa ka sa kanila. Parang manghihinayang ka. Kaya pag may mga taong hindi maniwala sa inyo, patawarin nyo na lang. Sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam. Kasi ang akala nila sa networking, bilog-bilog lang eh. Akala nila, recute lang dito eh. Hindi nila alam, quadrant ito na, tumatawid ka. Not only that, may mas malalim pang bahagi ang networking, yung tinatawag na law of leverage. Kaibigan, ito ang tatandaan nyo kahit hindi na ho kayo, hindi tayo magkita-kita. Hindi ko alam kung sino sa inyo yung mag-stay for good sa networking o sa AIM Ang huwag nyo kakalimutan sa buhay yung tinatawag na law of leverage because according to experts, this is the most important technique to wealth. Ulitin ko most important technique. Technique siya to wealth. Ano ba yung law of leverage? The ability to multiply yourself. The ability to multiply your time. Yan ang dahilan kung bakit sa atin may recruiting. Kasi kaya ka nagre-recruit para paramihin yung sarili mo. Kaya yung mga tao na ayaw nila sa networking kasi daw may recruit, ang inaayawan nila actually yung law of leverage. Ang inaayawan nila yung most important technique to wealth. Kaya pag nagre-recruit ka, wag mong ikahiya. Kasi ginagawa mo yung most important technique to wealth. Wag mo ikahiya yung pagre-recruit because this is the most important technique to wealth. Ladies and gentlemen, believe me. The richest man in the Philippines right now is Mr. Henry C. Do you know how he was able to do that? According to Forbes magazine, last year, 2011, sorry, hindi pa 2012 to Noong 2011, si Henry C., ang worth niya is about $7.4 billion. Gaano kalaking pera yung 7.4 billion? Sige nga. Malaki, maliit? Ay, sobrang laki yan. Gawin na lang nating 7 billion na lang. Para madaling computin. 7 billion, magkano yun sa peso? Sa 40. 7 billion times 40 pesos per dollar, magkano yan? 280 billion yan. Tama ba? Tama. Siyam na zero po yan. Ang dami zero. Yung iba nga, 2 zero lang, hirap na siya, siyam Gano'ng kalaking pera? 280 billion. Gusto niyo malaman? Kung ikaw si Henry C. at uubusin mo yan, paano mo ubusin? Di mo maubos. Kahit 1 milyon ang ubusin mo araw-araw. Kunwari, meron ka 280 billion. Ubusin mo. Ang goal mo, ubusin. Gumastos ka 1 million a day para lang maubos siya. Magkano magastos mo sa 1 linggo? 7 million lang. Sa 1 buwan? 30 million. Sa 1 taon, 365 million lang.
Simply divide this by 365 million. Ang lalabas dyan, years. Gusto niyo malaman ilang years? Ha? 976 years. Ganyang kalaki perang yan. Paano mo ubusin? Kailangan mong mamatay, mabuhay, mamatay, mabuhay, mamatay, mabuhay bago mo maubos. At yan yung kayamanan, nakaapu-apu-apu-apuhan na niya, mayaman na. Diba 2012 lang ngayon? Malamang yung Henry C. family by 2100, kilala pa si Henry C. yung lolo eh. Tama? Baka pag yung mga apo niya naglalaro, alam mo yung lolo ng lolo ko, si Henry C. Tama ba? Kayo po yung lolo ng lolo nyo, kilala nyo pa? Walang nagawa eh, kaya hindi natin kilala. Tama ba? Can you imagine gano'ng kalaki? And how was he able to do that? Because of leverage. Paano? Oh, isa sa mga negosyo nito yung tinatawag na SM Prime Holdings Company. It's a holding company. Under that company, maraming kumpanya. Nandyan yung SM. SM, marami konti. Bawat SM, tanong, may tenant wala? Meron. Ang SM, maliit na community. Pag pumasok ka, bayad ka sa parking. Pag nag-shopping ka, kita siya. Pag nagutom ang anak mo, kita siya. Pag nanood ng sine, kita na naman siya. Bago ka umuwi, yung kinain mo lahat, pati basura, kita siya. Pati basura ni Henry C. binibili. Kung alam niyo po sa loob ng SM, may mga kontraktor yan, binibili basura niya. Can you imagine? Eh sa dami ng SM, magkano kinikita ni Henry C? Buti kung SM lang. Meron pa siyang BDO. Daming BDO. Alam niyo, 10 years ago, kilala niyo yung BDO? Hindi. Hindi. Ano ginawa niya? Bakit nakilala BDO? Aggressive, nag-branch out. Tapos pinalitan niya pa yung banking hours. From 9 to 3, ginawa niyang 9 to 5. Pag yung bangko nasa loob pa ng SM, hanggang alas 6 pa yung iba. Kanyo, alas 7 pa nga eh. Dati naghahabol kang yung cheque mo, puputok, alas 3 lang. Tama, pupondohan. Ngayon, hanggang alas 5, meron ka. Kung nalate ka sa alas 5, takbo ka sa mall. May video sa mall eh. Hanggang alas 7. Ang galing. Buti kung video lang. Meron pa siyang China Bank. Oh, kanya rin yan eh. Oh, ano pa? Meron pa siyang SM Development Corporation. Oh, meron pa siyang manufacturing. Alam niyo yung bonus? Kanya yan eh. Nasa retail pa siya. Nasa real estate pa. Ang dami negosyo. Ano negosyo niya? Ha? Bilog-bilog. Sinusutan, ganun din eh. Oh, meron siyang La Tondena. Oh, meron siyang Fortune Tobacco. Although part ng Fortune Tobacco already sold. Meron siyang Philippine Airlines. Although, ayan, majority stakeholder na lang siya dyan. Meron siyang PNB. Oh, meron siyang Allied Bank. Oh, meron pa siyang Asia Brewery. Oh, meron pa siyang Eton. Meron pa siyang Century. Ang dami. Ano negosyo? Bilog-bilog. Meron pang isa, yung mga Ayala. Oh, Ayala, ano negosyo? Oh, BPI, ang dami. Leverage ang tawag dyan. Ayala Life, ang dami rin. Ayala Land, ang dami rin. Yung Ayala Street, tignan nyo, kanila nga yun eh. Tama? O lahat ng nagre-renta dyan. Eh, nung araw kasi, nung Spanish era, wala, hindi naman kasi Makati Business District yan eh. Dati, ano yan, Patag, Bukid. Ito mga Kastila, nagsipagbilihan ng ekta-ektaryan lupa. One day, yun na naging Ayala. One day, yun na naging, Makati. O di, ang yaman nila ngayon. Ano negosyo? Pilog-pilog. Ang negosyo, networking. Networking. Leverage. Ito ngayon na maganda. Ikaw to. Magre-recruit ka, pararamihin mo. Magre-recruit ka, pararamihin mo. Magre-recruit ka, pararamihin mo. O, tanong, ano negosyo mo? O, di pareho nila, payaman ka rin sa negosyong ito. Ha? Tama ba? May pagkakaiba? Pagkakaiba lang sila, yung infrastructure, physical. Ikaw, tao. Can you imagine, yung isang top distributor natin dito, hindi ko sasabihin ng pangalan, si Joseph Lim.
Can you imagine the guy at 29, ang average monthly income is 1.5 million. Average. A month. Looking back, ladies and gentlemen, anong negosyo meron ka dapat sa traditional business para kumita ka ng 1.5 million a month? Talo pa nito franchise ng McDonald's eh. Talo pa nito franchise ng Jollibee. Na magkano franchise ng Jollibee? 20 million. Hindi kikita ang isang Jollibee ng 1.5 million. No! 20 million capital investment, magkano kinikita ng isang outlet ng Jollibee? Probably 500,000. But in AIM Global, it's 1.5 million. Magkano po unan? 7,980. Pinangutang pa. Hindi pa niya sariling pera. You get the point? Kaya siya big business. Bakit? Ano dahilan? Leverage. Yun ang hindi alam ng maraming tao. Kaya ngayon, alam mo na to, ang sarap mag-recruit, tsaka ang ginagawa mo pala yung pinaka-importanting technique sa lahat. Leverage. Kaya ngayon, alam nyo na. Pag may hindi naniwala, ano sasabihin nyo? Okay lang. Di mo naman alam yung leverage. Pag tinanong anong leverage, basta. Mamatay kang dukha. Payin ka muna, tuturo ko sa'yo. Ha? Nakuha nyo ba? Oh. 1.5 oh. May isa pang kumikita sa amin. Tinignan ko mga income nito kasi tagaloob ako eh. Tinignan ko yung accumulated income ng mga taong to. Isang taon kumikita 16 million. From January to December, ang accumulated income, 16 million. Di ko sasabihin kung sino. Kasi more than 16 million siya. Ayan, no? Si Charles Lamurayan. Ayan, no? Ayan, tayo ka nga, Charles. Tayo ka, oh. For so many years, this was our top distributor, Charles Lamurayan. Ilan taon ka na, Charles? 29. 1 year lang ang tandaan niya sa akin. Can you imagine? Ha? Charles? Can you imagine, guys? Simpleng tao, taga Iloilo, ang ganda ng kwento, working student pa. Can you imagine? Bakit sila yumaman ng ganito? Leverage. Kaya nga ito yung sinasabi ko eh. Kung hindi ka may expose sa networking, tapos ang alam na sweldo mo lang, 10,000 hanggang 20,000, buwan-buwan, uulitin ko, 10 to 20,000 pag hindi ka na-expose sa networking, obsolete na yan. Naalala niyo yung Earth revolving around the sun? Ito yun. Obsolete. Okay, magagalit, but that's the truth. Because pag nagde-depend ka sa wage, katulad ng sabi ko, wages, wala kang leverage. The person who gets the most leverage sa corporate, alam niyo kung sino? The president. Siya yung may pinakamaraming leverage kasi na-multiply niya oras niya sa VP niya, AVP niya, sa managers niya, sa clerks niya, supervisors niya, and then rank and file. Kaya malaki sweldo niya. Yun nasa taas. Diba? President, oh, ito. President, oh. May VP, assistant vice president, mga manager, supervisor, assistant supervisor, tapos rank and file na rito. Oh. Dito, sa structure na yun, ang kumikita na malaking presidente. Kasi siya yung may leverage sa lahat. Pag nasa rank and file ka, ma-leverage mo pa, sarili mo. Di na, pag clerk ka, ano kukunin mo? Sub-clerk? Hindi pwede. Tama o tama? Kaya alam niyo kung may tunay na pyramiding, hindi networking. Ang tunay na pyramiding, corporate employment. Hindi kayo pinatatamaan ko, ha? Yung katabi niyo. Yung katabi mo, ikaw din katabi, kaya ikaw din yun. Tumamala. Bumalandra lang. Nakuha niyo ibig sabihin? So, we're trying to educate you, ladies and gentlemen, na, you know, you can never work for someone else for the rest of your life. I'm not trying to tell you to leave your job. No. What we're saying is there is a better option. Ilan ba sa atin diting araw-araw nagre-reklamo sa trabaho, sa sweldo, sa kumpanya, sa boss, sa sweldo mo? Pero magugulat ka araw-araw, pumapasok ka pa din. Reklamo na reklamo, pero pasok ng pasok. Nai-stress ka lang, kaibigan. Tatanda ka lang dyan.
Dito may stress din. Pero ang pagkakaiba, yayaman ka naman sa AIM Global. Oh. Wag na yung 1.5 million na kinikita ng mga taong to eh. 100,000 na lang buwan-buwan eh. Kailan ka pakikita ng 100,000 buwan-buwan kung hindi ka magne-networking? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Sabi ni Victor Hugo, there is no more powerful than any idea whose time has come. Wala na daw hihigit na mas powerful pa sa isang idea na dumating na ang tamang oras niya. Mga kaibigan, dumating na po ang tamang oras ng networking. Hindi na mapipigilan ng pagputok ng AIM Global sa buong Pilipinas. Hindi na. Ito yun. Bakit? Anong sikreto namin? Leverage. Kaya mamayang gabi, yun, sasabihin nyo lagi sarili nyo, leverage, leverage. Pag napanaginipan nyo, leverage. Pag ginising ka ng nanay mo, ano yung sinasabi mong average, ha? Sabihin mo, leverage, ha? Oh, it can be a career. Long-term ito negosyong to. Ako, 17 years na. Can you imagine? Full-time na 17 years. Kasi pag sinabing career, ano yung mga yan? Halimbawa, nursing, nurses, career ba yan? Yes. Engineer or engineering, career? Yes. O kaya, geology o mga geologists, doctors, career yung mga yan, di ba? O kaya, soldiers, politicians. Pag sinabing career, yan yung path, pangmatagalan. Teachers, ayan, career din yan. Teaching, career yan. Engineering, lahat, ang daming career eh. Ibig sabihin, yan yung type na pwede mong simulan hanggang lisanin mo yung mundong ito, yun pa rin ang ginagawa mo. It can be a profession, in other words. Well, let me tell you, ang networking, hindi ito natatapos ang pagre-recruit lang. Career ito, pwede nyong ipalit sa trabaho ninyo at mas maganda and di hamak na long-term pa. In the States alone, alam nyo, pag nagpunta kayo sa Amerika, kasi sa Amerika, doon nagsimula networking eh. So kung tayo, nandun pa tayo sa stage ng rejection and persecution, sa Amerika po, nasa stage na siya ng persecution and acceptance. Pag sinabi sa States na networker, when you see networkers in the States, they are very sharp. Pag sinabing sharp, babae, naka-blazer, naka-dress, karil talaga. Pag nakita mo mga lalaki, coat and tie, mga networkers doon. At pag nag-recruit, bibigyan ka ng calling card lang. Ako, na-recruit ako, taga-Amway. Nagsi-CR lang ako. Paglabas ko ng CR, may lalaki lumapit. Bigyan ako ng calling card. Very sharp. Kung gusto ko daw kumita ng extra income, etc., blah, 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 binigyan ako ng calling card. Very proud. At sa States, pag nalamang networking ang profession mo, laki na respeto sa'yo ng kapwa-tao mo kasi alam nila may pera ka at may time freedom ka. When most Americans are working for like 2 to 3 jobs, pag alam na networker ka, may time freedom ka. Kaya iba tingin ng networking doon? Professional. Pag sabi mong networker ka sa States, it's a decent job, it's a decent career, it's a profession. Dito lang naman pag sinabing networker ako, ew. Kasi, uulitin ko, hindi naman sa masakit yung term, but a lot of people are ignorant about this industry. They lack the knowledge. Pag sabing ignorant, di bobo. Pag sabing ignorant, kulang lang sa information. Pero darating at darating sa panahon na pag sinabing networker ka, titingalain ka ng maraming kapwa-tao natin sa Pilipinas. Totoo yan. Bakit ko alam yan? 2 weeks ago, a week ago, I was in SM Cinema down in Santa Mesa because yung faculty po ng marketing ng buong PUP, they conducted a symposium about network marketing. First year high school to fourth year college. First year college to fourth year college, ang audience ko. Punong-puno yung theater. Symposium about networking. Sinasama na sa curriculum ng academe ngayon. Dati hindi mo ito makikita na ganun. Ngayon kasama na sa academics. Mag-enroll ka sa Lasal, elective course, 3 units, marketing, networking. Sa AIM, Asian Institute of Management, postgraduate studies, 2 weeks pag-aaralan mo ang networking. Ang mga nag-enroll po doon, mga presidente ng kumpanya, mga executives sa AIM. Ateneo de Manila is the same. They're offering about networking. Pagpunta kayo ng University of Illinois in Chicago, it's about networking. So sumasama na siya ngayon sa academe. That's why, it's a long-term career. Kaya huwag kayong matakot. Kung natetempt kayong mag-resign,
Huwag kayong matakot. You're in good hands. Long term ito. Hindi ko naman sinasabi mag-resign kayo. Huwag po. Gabi na, bukas na. No risk? Bakit walang risk yung negosyo? 7,980. Georgian, baka masayang ang time namin. Hindi. Kasi kahit hindi ka mag-aim global, lilipas ang panahon. Hindi naman ito yung tipong pag hindi ka nag-aim global, hihinto na ang panahon eh. Mag-aim global ka, hindi, lilipas ang panahon. So can you imagine? Anong risk mo sa negosyong ito? Madami ka pa matututunan. Dami mo mamawin na friends. Magbabago perspective mo sa buhay. Kasi may mga trainings kami dito, mag-iiba pananaw mo eh. You'll be more positive. Tuturuan namin kayo ng mga iba't ibang mga laws of the universe. That's how to run your life. I-align namin kayo sa success ninyo. Can you imagine? Wala kayong risk sa negosyong ito. Ang risk, baka yung credibility nyo masira. Well, risky yung credibility nyo na masira pag ang pinasok nyo networking, hindi credible na networking. Pero dahil AIM Global ang pinasok nyo, hindi kayo masisira dito kasi good record ang Alliance in Motion. Wala tayong nilokong tao, wala tayong nilokong tao, wala tayong nililinlang, wala tayong fraud. Not even a single lawsuit has been filed against us. We were never featured in any documentary and, investigative journalism or whatever. Wala po tayong mga ganon. Kaya very credible siya. Hindi kayo masisira. At ito yung networking na pag nakita nyo, ang crowd ng AIM Global, halo, may bata, may gitna, may thunders. Ha? Iba-iba. Iba-iba. Lahat covered. Clear? It's a portable business. Kahit saan pwede mong dalhin. Kahit sa aeroplano, pwede ka mag-recruit. Sarap mag-recruit sa aeroplano eh. Katabi mo. Kahit ayaw, makikinig eh. Hindi pwedeng pumara eh. Para, ayoko na, hindi eh. Talagang makikinig, oo lang siya ng oo pag nagre-recruit ka. Wala magawa. Portable. O, can you imagine kung ang negosyo mo hardware, portable, hardware? Hindi. Ito, may laptop ka lang, pindot ka lang ng pindot. O, kahit di ka marunong. Alam niyo mga hindi marunong mag-explain dito? Nako, alam niyo ano technique? Yung hindi marunong mag-explain ng business na dito, 1.5, ganyan, manual. Mag-invest kayo sa laptop. Tapos kunin nyo sa upline nyo yung PowerPoint presentation ng OPP. Kasi pindot ka lang ng pindot dun. Alam nyo, susunod dyan, ito, 1.5. Tapos pagkatas, babasahin mo lang, lumalabas na, o pindot ka lang ng pindot. Kaya ang investment mo lang, kuko lang, yan, ganyan ka lang ng ganyan. No? Totoo yan, yung mga mga downlines namin, distributors namin from the provinces na hindi kayang mag-manual OPP, they get the USB from their upline, copy it in their laptop, pindot lang ng pindot. Tapos ang laptop pa nila, hindi pa yung malalaki, yung notebook lang, yung maliliit. So can you imagine, kahit saan ka magpunta, pindot ka lang ng pindot. It's a portable business. Ang galing, di ba? Ano pa? It's a global business, ladies and gentlemen. Whether you like it or not, people are more connected now than ever. We're very proud to tell you that 2 days ago, we officially launched, we officially opened our international headquarters in Hong Kong. Kabubukas lang po nung office natin sa Hong Kong. Ang maganda sa Hong Kong, lahat ng products sa Philippines, products din sa Hong Kong. Kung meron tayo ditong 11 products, may 11 products din sila ron. So, ang dali. Ang dami namin mga distributors ng mga network nila nasa iba't ibang lupalot ng daigdig. Can you imagine? Lalo na ngayon dahil sa FB, ang dami makukuha online. Ladies and gentlemen, it's a global business. That's why ang impact ng AIM, networking, you can practically make money 24 hours a day. Bakit 24 hours? Halimbawa, may grupo ka sa States. Sa mga oras ito, mamaya tulog ka na. Pero mga grupo mo sa States, gigising na. Sila naman bibili, magbebenta, magre-recruit. Habang tulog ka, kumikita ka. Tama? Pag tulog ng grupo mo sa States, gising ka naman dito. Gising din grupo mo. Dito ka naman kumikita. Kaya kahit tulog ka, kumikita ka. 24 hours a day. Yun yung malaking advantage ng networking because ilang bilyon ang tao sa buong mundo. Ilang Pilipino ang meron sa buong mundo. Mga Pilipino, kahit saan ka magpunta, may Pinoy. Kahit saan ako magpunta, may Pinoy. Makaikot na ako, US, lahat, Asia, ang daming Pinoy. Minsan kahit na yung restaurant na yung talagang titignan mo siya, wala nang Pinoy dito kasi itong restaurant na to talagang let's say, a Greek restaurant. Pagpunta ko, nagsiserve, Pinoy.
Bisaya pa. Can you imagine? Ang dami talaga. Kaya hindi kayo mauubusan. Kaya yung mga magsasabi na, ang dami nang nag-aim global sa Pilipinas. Teka muna, hindi lang Pilipinas ang teritoryo natin. Ang dami natin sa buong mundo. Maubos mo ba, Pinoy? 100 million? Oh. Open tayo sa Taiwan, Singapore, Hong Kong, Hawaii, Dubai, Nigeria, mag-open pa sa Ghana. This year, we're opening up in Kuwait, Qatar, and South Korea. Ang dami. May Europe pa. Hindi ka maubusan. Kaya yung mga magsasabi na, ay, huli na ako dyan. Oh, pwede mong gawin part-time. May trabaho ka, part-time. Kaya ito yung type ng business na pwede mo siyang gawing second job. Pero let me tell you na darating ang panahon na mas malaki ng income mo dito kaysa sa full-time job nyo. Gusto nyo ba yon? Yes. Gusto nyo ba na yung part-time nyo mas malaki sa full-time? Yes. Kasi pag nangyari yon, pwede mo nang bitawan yung job mo. Di ba? Yung ba tipong pag mas malaki na yung part-time mo kaysa doon sa full-time, you can leave your full-time job and then run your own show in your business. Ito pa naman, pag nag-aim global ka, ikaw ang director, actor, ikaw lahat eh. Wala na nagsusupervise sa'yo. You can declare every day a holiday pag successful ka na. Hindi mo na kailangan mag-declare si Pinoy. Pag successful ka na, ha? Pag hindi pa, wag ka muna mag-declare ng holiday. Kasi ano yan eh, one good thing about networking is, yung hindi ka magkaroon ng boss. One good thing about life is not being beholden to anyone. Masarap yun eh. Yung wala kang boss. Masarap po yun. Kasi ako, galing ako I'm an engineer before. Alam ko yung buhay ng may boss. Alam ko yung buhay na may project kang tinatapos. Alam mo yung pag pumasok ka na dekahon na kung ano yung gagawin mo. Alam mo na yung naka-mindset ka na pag pumasok ka, you are out to please someone. Mahirap yun eh. Kaya ko i-compare kasi nung nag-networking ako, nag-full-time na ako, ang sarap ng feeling na kahit hindi ka pa, kahit na wala kang hinahabol na oras. Meaning, kahit anong oras gusto mong gumising, pwede. Kahit anong oras mo gusto matulog sa gabi, pwede. Hindi ka tulad nung pumapasok pa ako kahit di ka pa inaantok, ima-mindset mo yung sarili mo. Tulog ka na, maaga ka pa bukas, tulog ka na. At kahit anong himbing ng tulog mo sa umaga, pag kailangan mong pumasok, papasok ka na, gigising ka na. Yung maliit na gano'n na bagay, alam na, napaka-grateful ko sa networking because of the freedom it gave me. And mangyayari yun dito kasi naka-design ka to be, to become really successful. May baby camel na nagtanong sa mami camel. Sabi niya, Mami, bakit po yung pilikmata natin ang haba? Sabi ng mami camel, kasi naka-design yan for the desert. Para pag nagkaroon ng sandstorm or wind or whatever, hindi tayo mapupuwing or the sun will never go inside our eyes. Parang ganyan. Ganun po ba, Mami? Mami, bakit po mahaba legs natin, Mami? Naka-design yan for the desert. Kasi syempre, yung sand malambot, and kailangan mahaba yung legs natin so that when we walk, hindi tayo ma-stock up or hindi tayo parang tawag dito. Oo. Ganun po ba? Mami, bakit po mataba yung back natin? Well, nag-store tayo ng fat and water dyan so that, pag nasa desert tayo, we can survive kahit na wala tayong source of water. Ganun po ba, Mami? So, lahat pala ito nakadesign sa desert. Sabi ng Mami, oo. Bakit po nandito tayo sa zoo, Mami? You get the point? So, those who are working, ask about yourself. Ask that about yourself. Okay? Family business. Ito yung negosyo na pwede mo isama kahit sino. Pwede mo isama family mo, etc. Mother, brothers, sisters, relatives, etc. May isa kaming family dito na is distributor, no? Family sila, yung mga Razon family. They're very successful. Nanay, ang upline, yung dalawang anak, ang downline. Kaya yung nanay, grabe, si Nani nandito sa kabila, si Hino, grabe, yung laki. Oh. So may mga family na nag-join dito, mas lalo sila naging close, mas lalo po silang, isa lang ang naging direction nila, kaya isa lang yung naging galaw nila. So, dito pwede yung isama yung mga family, hindi katulad ng mga ibang negosyo, ang hirap magsama ng kapamilya. Tama? Yun nga lang, pag naka-mindset ka dito na mahirap mag-recruit ng kamag-anak, mahirapan ka talaga. Kasi minsan, inuunahan natin yung sarili natin.
hindi ko marirecruit tong kamag-anak ko kasi tigas ng ulo nito. Tama, hindi mo nga ma-recruit. Pero one thing, everyone is someone else's relative. Tama ba? Kunwari kamag-anak mo, hindi mo na-recruit. Na-recruit ng iba. Pwede ba yon? Kasi, lahat tayo may relative eh. So ang maganda rito, kahit sino pwede nyo isama. Isa na appreciate ko sa networking, alam nyo yung lahat pwede mo isama. Pero kung ayaw mong katrabaho, pwede ka rin mamili. Tama? Sa job, di ka pwede mamili ng boss mo. Tama? Sa corporate, di ka pwedeng mamili kung sino makakasama mo. Dito, pwede ka mamili kung sino makakasama mo. Kaya, para sa akin, kung sino yung gusto nyo isama, makaibigan ninyo, ako, ang laking naging advantage sa amin na networking kasi mga naging downline ko o kasama ko sa business, mga kasama ko rin ng college. So, naisama ko sila sa business. Kaya parang, alam mo yun, para lang kaming nag-aaral, para lang kaming nasa college days so nagne-network kami. Isa pa, yung mga taong ayaw mong isama, pwede mo rin piliin. Huwag mo rekrutin. Para hindi kayo magkasama-sama dito. Marirecruit nga lang ng iba. Magkakasama pa rin kayo. Di ba? Ayan. So, yun yung pinakita ko kanina. Yun po yung mga bagay na makukuha nyo sa networking. But, as I said, that alam mo na, educated ka na about the bigger picture about this business. Ladies and gentlemen, ulitin ko, pag may hindi naniwala, everyone, dapat hindi na kayo madala kasi unang-una, mas alam nyo na kung ano yung nawala sa taong yun pag hindi siya sumama sa inyo. Hindi kayo nawalan, sila nawawalan. So, ang trabaho mo, ibigay yung opportunity. Pag ayaw nila, wala kayong magagawa ron. Pag nagustuhan nila, di okay. Pag ayaw, wala talaga. Dito, papasok yung importance ng tamang attitude. Kasi, attitude is everything in this business. Kahit maganda yung negosyo natin, kahit malayo mararating mo dito, pero believe me, pagka hindi naman tama yung attitude mo, wala ring taong sasama sa'yo. May sasama man, pero magkukwit din sila along the way. So dito dapat tama. Ibig sabihin, may mga proper attitude tayong ipapractice. Number 1, dapat magkaroon ka ng good learning attitude. As I said, hindi natin kailangan na linya to. Pag pumasok ka dito, it doesn't matter kung linya mo siya o hindi. Kahit ano pa yung profession mo, it's okay. Pero pag nandito ka na, you must have a good learning attitude to learn. There is everything to learn. Hindi importanteng linya mo siya. Pero pag nandito ka, dapat gawin mo na siyang linya. And paano mo siya magagawang linya? By learning about this. Ako, nung pumasok ako ng first year college, hindi ko naman linya engineering eh. Naging linya ko siya after 5 years. Kasi pinag-aralan ko. Ganito rin to. Hindi ibig sabing networker ka pag pumasok dito. No. It's okay. Pero pag nandito ka, paano mo siya gagawing linya? Attend. Kasi pag uma-attend ka ng training, tumataas yung kumpiyansa mo eh. Do you feel good? Yes. Ngayon, do you feel good? Yes. Di ba parang yung iba nga, pakiramdam, parang gusto na umuwi, gusto mo na mag-recruit, no? Yung bang tipong iniisip mo, gusto ko na umuwi. Parang paglabas mo dito, parang kang toro na umuusok yung ilong. Yung bang tipong, nasan kayo mga recruit? Nasan kayo? Ha? Pero pag na-Indian ka, ang hirap talaga. Grabe, magkukwit na ako. Tama ba? Kasi pagka ikaw, parang baterya lang yan eh. Nade-drain din tayo sa labas, so pupunta kayo dito para mag-recharge. Pangalawa, hindi lang yon. Pupunta kayo dito kasi itong office natin, ito yung atmosphere, ito yung environment, naka-vibration, ibig sabihin, naka-frequency mo. Ibig sabihin, pareho kayo ng vibration ng mga tao dito eh. Ito yung environment na pag pumasok ka, iba vibration dito. Mataas ang energy, very positive. Tapos, pare-pareho kayo ng frequency. Kahit na hindi kayo nag-uusap ng katabi mo, you feel energized. Hindi ka tulad sa trabaho, nakaka-drain. Ganito yan eh. Pag meron kayong gusto makuha sa buhay, katulad ng sinabi ko kanina, higher self. Pag gusto mo maging successful, you want to get your dreams, tandaan nyo to, nag-iiba na po yung vibration nyo. Ulitin ko, kasi everything is made up of energy and everything is vibrating. So pag may gusto ka makuha, quote-unquote, in AIM Global, nag-iiba na yung vibration mo. In fact, pati salita mo, nag-iiba na eh. Tama? In fact, pag ang kasama mo, hindi taga-AIM Global at kung ano na mga pinag-uusapan, hindi ka na makarelate.
Meron ba ganun dito? Yung mga matatagal dito, di ba dati, nasasakyan mo yung kaopisina mo pagka may ka-office mate ka who keeps on ranting, alam mo yung nagra-rant, yung who keeps saying, complaining, alam mo ganito, ganyan, nasasakyan mo pa siya. Pero nung nag-aim global ka, naka-attend ka ng mga training, pag pinakikinggan mo siya, parang, hindi mo na mag-get, parang, hello, ang simple-simple ng problema mo, ganyan ka. Tama ba? Pati minsan yung languages, nag-iiba na. Dati pag ang pinag-uusapan nyo, yung chismis, okay lang. Pero pag nag-aim global ka na, tapos may chismis ka naririnig, parang hindi na tama, hindi ka na makarelate. Tama ba? Dati ang pinag-uusapan sa office, parang, bago relo ko, bago sapatos ko. Pag nag-aim global ka, hindi ka na na-impress doon. Kasi ang tinitignan mo, magiging bago kotse ko. Tama ba? Naintindihan ba nila ako? Kasi nag-iiba na yung vibration mo. Nag-iiba na siya. Unfortunately, pag may mga kaibigan ka na hindi nakasabay sa vibration mo, hindi mo talaga sila maisasama sa negosyong ito. Meron talagang maiiwan kayo kasi gusto mo na mag-grow. Sa isang room na punong-puno ng furniture at magpapasok ka ng panibagong furniture, ano gagawin mo para magkasya? Magtatanggal ka. Tama ba? Sa buhay, ganun din. Hindi ko sinasabing may tatanggalin kayong tao. Para mayroong bago. Pero dahil nagbabago na yung vibration nyo, marami kayong mga magiging kasama, dahil hindi nyo na pareho ng vibration, hindi nyo na sila magets. Kaya pag pumupunta kayo dito, ang nakakasama nyo dito, yung kaparehas nyo ng vibration. That's why you feel good when you are here. You feel at home when you are here. Kasi tumataas na yung level ng vibration nyo. So, ganun din. By having a good learning attitude, again, pataas pa ng pataas yung vibration na yan. Kasi pag ang caterpillar naging butterfly na, yung butterfly, hindi na pwedeng makibarkada sa caterpillar. And at the same way, yung caterpillar, hindi niya na pwedeng maging barkada yung butterfly. Tama ba? Kaya marami talaga kayong kaibigan na sa ayaw at sa gusto nyo, hindi nyo talaga maisasama dito. At hindi talaga nila kayo maintindihan, at hindi mo rin sila maintindihan kung bakit ayaw nila dito. Kasi magkaiba na ang vibration nyo. Dahil ikaw, ang vibration mo, payaman na, kaya nag-iiba ka na. Ha? Clear? So, pag nag-iiba ka ng vibration, nag-iiba talaga eh. Nag-iiba. So, have a good learning attitude, ladies and gentlemen. Kasi dyan mag-iiba yung mundo mo. Dyan mag-iiba yung environment mo. Dyan mag-iiba yung isip mo. Dyan mag-iiba yung attitude mo. Dyan mag-iiba yung principles mo. Dyan may align yung tamang principles para maging successful ka. So, have a good learning attitude. Number 2, commit. Commitment talaga to. When you say commitment, walang hintuan. Walang quitan. Alam niyo yun? Never ever quit. You see, nobody fails in this business. People only quit. That's why they fail. So as long as nandito ka, committed ka, malayo mararating nyo sa negosyong ito. Importante yung commitment. Now, ang tanong dito, paano kayo makakommit ng malalim? Depende yan sa motivation ninyo. Di ba yun yung kwento ng rabbit at saka fox? Sabi ng fox, hahabulin niya yung rabbit for his lunch. Hinabol ng rabbit, pero hindi hinabol ng fox, pero hindi hinabutan yung rabbit. Bakit? Kasi magkaiba ng motivation yung rabbit tsaka fox. Yung fox was running for his lunch, pero yung rabbit was running for his life. Eh kahit ikaw man yung rabbit, papahabol ka? Magkaiba, tama ba? Yan yung pagkakaiba na lagi kong kinukwento. Bakit mas maraming mga non-professional people who become successful in networking? Whereas may mga professional, highly intellectual, intelligent, smart people compared to this non-professional, and this professional can never make it. Level ng commitment, magkaiba eh. Hindi level ng galing kasi rito eh. Kaya nga ang tawag natin attitude eh. Kaya nga ako sa AIM Global, pagalingan, aba dapat lahat ng mga kumikita dito, cum laude eh. Hindi eh. May kumikita dito, grade 5 lang tinapos.
2 kotse. Dami kong kilala. Cum laude, kotse. Bakit ganun? Level of commitment. Pinag-aralan ko yan eh. Bakit mas maraming minsan, kumpara mo yung professional and non-professional, same time nag-join, pero after 6 months, yung isa, nag-quit, yung isa tumuloy. And you will be amazed, yung tumuloy, yung non-professional pa. Bakit? Kasi ganito, commitment. Yung professional, pag nag-join, at the back of his mind, meron siyang fallback eh. Kuha niya? Meron siyang babalikan eh. Yung non-professional, pag nag-join, walang babalikan eh. Tricycle driver nung nag-join eh. Tawag ko dun sa job nun, dead-end job, ang tawag sa mga ganun. Pag sabing dead-end, dead-end. Walang promotion dun eh. Nakakita kayo na promote tricycle driver? Wala. Tama ba? Ang tawag dun, dead-end job. Leo kaduyak, nagtitinda ng tuyo, dead-end job. Kaya nung ginawa networking, nakakita dito ng pag-asa na magbabago buhay nila, buhos na lahat. Wala nang babalikan eh. Parang yung rabbit, running for their lives. Yung engineer nag-join, yung secretary, mataas ang sweldo, nag-join. Nahirapan ng konti, huwag na, katamad naman, kumikita naman ako. Na-reject lang, ayaw na. Napahiya lang ng konti, tapakan lang yung pride, ayaw na. Yun ang maganda sa non-pro, pride. Clear? Saan nagkatalo? Level of commitment. So ako, nung nag-join ako, kahit na iniisip ko may fallback ako, minindset ko yung sarili ko. Kahit alam ko na may fallback ako sa work ko, I came from a good job, I came from a good company, believe me. I came a very, very good, promising career ang iniwan ko. Pero, minindset ko yung sarili ko na, ito yung gusto ko eh. Dito ko makukuha yung mga pangarap ko in a shorter period of time. Kaya, buhos, galing. Alam niyo yun yung commitment na when Julius Caesar was trying to conquer Europe, ang pinasok niya Sicily. He got about 10,000 soldiers behind him. But upon landing, pagdating nila sa Sicily, they were faced with about 100,000 opponents. 10:1 ang ratio. 10,000 sila, kalaban nila 100,000. And his generals were telling him, Sir, let's just go back to Rome and, ang gawin natin, balik na lang tayo with more reinforcements. Ano sabi niya? Julius Caesar, being a military tactician, ano ginawa niya? Pinaform yung mga soldiers niya, fronting the shore, na yung mga ship nila nasa harap ng mga soldiers. So, may mga soldiers nakaganyan, nasa harap nila yung kanilang ship. Then Julius Caesar started setting the ship on fire in front of those soldiers. So, kung ikaw yung kawal, yung barko mo, sinunog sa harap mo. Ano magiging motivation mo? Ha? Wala retreat na to. Tama ba? Alam mo lang yun mo. No. Ang tawag doon, commitment. Patay kong patay. O yun, the rest is history. He conquered almost half of Europe. Because of commitment. Patay kong patay. In global pareho lang, ano commitment mo rito? Patay ba kung patay? O baka mamaya niyan, pag nahirapan ka na, gusto mo lang to pag good time. Pagka nahirapan ka na, ayaw mo na. Pwede. Believe me, half of your journey towards your success will be faced with a lot of challenges. So pag hindi ka ready, pag wala kang commitment, bibigay ka rito. So commit. Commit. Never quit. Pag uwi nyo mamayang gabi, tabi mo sarili mo, salamin, sa banyo. Sabi mo, you will never stop until you become a global ambassador. Sabi mo. Sabi mo yun. Doon sa tao nakita mo, ha? Sabi mo, kausapin mo yun. I will never quit until I become a global ambassador. Make sure lang tulog na mga tao sa bahay nyo. Kasi mamaya marinig ka ng nanay mo, nagsasalita ka mag-isa. Lalo magagalit sa AIM. Sabi ko na nga ba yung AIM Global niya, babaliw na yung anak ko eh. Nagsasalita na mag-isa. Ha? Commit. Believe. Believing is very important in this business. Kasi ang belief, ang papalit sa doubt ninyo. Believe, ladies and gentlemen.
Dito papasok yung law of attraction eh. What you believe, yun ang na-attract nyo. Ang mind natin, the universe operates in such a way, hindi niya alam kung ano yung positive and negative. Hindi niya alam kung yung iniisip mo, gusto mo o ayaw mo. Basta kung ano yung lagi mong iniisip at pinaniwalaan mo, yun ang ibibigay niya sa'yo. Whether positive o negative yun. That's how the law operates. Ganun yung law of attraction. Kaya kung gusto nyong yumaman, don't tell yourself, I want to become rich. Dapat you feel rich already. Because pag lagi mong iniisip, I want, when the universe will keep you in a place of always wanting. Ganun yung law of attraction. So believe. Because what the mind can conceive and believe, it can achieve. Kung ano daw yung naisip mo at pinaniwalaan mo, nagiging totoo. Biblical pa yan. Ayan Everything is possible for him who believes. Saka maniniwala. Siyempre, niwala ka sa company. Well, we are very proud to tell you, we happen to be the largest and biggest networking company right now in the whole Philippines. Believe in the company. We're very stable. Ladies and gentlemen, 7 years na yung sistema natin. Hindi na tayo nag-experiment. Meron tayo talagang sistema. Hindi na tayo, ito yung trial period ng networking. Tapos na tayo dyan. Tayo po meron ng effective platform. May plataforma talaga tayo kung paano gagawing successful ang mga distributors. We're very happy to tell you, meron tayong mga trainings. Ini-equip namin kayo ng right tools. Ini-equip namin kayo with the right infrastructure, support system. Ladies and gentlemen, how can we go wrong? Ang captain of the ship natin, itong tatlo, vast ang experience nila sa networking. Gagawin mo, sasabay ka lang. Kaya importante dito yung malaki paniniwala mo doon sa company para hindi ka matempt. Hindi totoo yung pag ang company mas bago, mas maganda. Never. It's an old myth in networking. Matagal na pong haka-haka na mas bago, mas maganda. No. Mas matagal, mas maganda, mas stable. What else? Of course, it's more fun in AIM Global. Believe in the products. There's no shortcut. The only way you can believe in the product is to use the products. Walang shortcut dyan. Kailangan, as a professional networker, gusto nyong gawing career to, user kayo ng product. Bakit? Example ka sa grupo mo. Ang hirap nang pupunta downline mo sa bahay niyo, coffee mo, coffee ko. Pag ikaw, ang coffee mo, coffee ko, may tama ka. Taga-AIM Global ka, tapos ang coffee mo, coffee ko. Alam mo kung bakit? Pag heavy user ka ng product, ang magiging downlines mo, users din ng product. Tama? Pag nakikita nila ikaw, baliw ka sa product, iniinom mo, etc. Pag nakita ka nila, iinom ba sila? Gagamit ba sila? O di mas malaki unilevel at saka stair-step mo? Clear? So believe in the products. Kailangan, you have to be a product, you have to be the product of your product. Yan dito sa bad breath, kausap mo. Text-text na lang, text-text. Kasi bad breath ka, hindi ka nagtutoothpaste nung toothpaste natin. Okay? Of course, believe in your upline. They are your roadmap to success. Sila magtuturo sa inyo, sila yung coach ninyo. Maganda dito yung you fully trust your upline. Kasi minsan, pagka may trust ka sa upline mo, kahit hindi mo alam kung saan kayo pupunta, basta may trust ka, you will never question him or her. Tama ba? Parang tayo nung bata, dahil we fully trust our parents, kahit saan tayo magpunta, kampante tayo kasi hindi tayo pababayaan ng parents natin. Tama? Yung bang tipong kahit i-itcha ka ng gano'n, natutuwa ka pa nga eh. Ikaw ngayon, itcha ka ng upline mo, matutuwa ka? Pag hindi ka natuwa, wala kang tiwala sa upline mo. Tama? Totoo yun, di ba? Baka mamaya naman kasi pag initcha ka, tatalikuran ka pala ng upline. Believe in your upline. Kasi, ang mga uplines, alam nyo, tao din. They commit mistakes, may pagkukulang din. Walang perfect. Huwag nyo hanapin yung kakulangan nila. Huwag nyo i-highlight kung anong weakness nila. Mahirap maging upline. Kasi yung upline, iniisip niya lagi yung kapakanan ng downline. So, palakpakan nyo yung mga uplines ninyo. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa upline mo, I love you. Sabi nyo isa, I love you. Dabog, may kasamang dabog. Hindi, totoo yan kasi, alam mo, body-body dapat kayo ng uplines nyo. Okay? Kayo yung magkadikit.
ang burden nalilesen pagka nagtutulungan kayo. At the end of the day, it's the relationship that will, make you successful in this business. Dapat maganda yung team up ninyo, camaraderie ninyo ng grupo ninyo. Happy ba kayo sa upline nyo? Yes! Diba? Yung iba natatawa. Natatawa siya kung happy siya sa upline niya. So believe in them. Of course, believe in your downlines. Ha? Yung downline ninyo, parang parang pagpapalaki ng mga bata. Yung mga bata kasi, sa parenting ba, kung ano daw yung sinasabi mo sa kids, okay, whether positive or negative, it goes through their subconscious mind na pag pinaniwalaan nila, yun ang mangyayari sa buhay nila. Katulad no, si Tiger Woods, bata pa. Did you know that Tiger Woods was actually playing golf at an early age of 3? 3 years old pa lang, pumapalo na po yun. Yung laruan na golf. And yung father niya, laging sinasabi sa kanya, you will be a world champion. You will be a world champion. Pinaniwalaan ng bata. World champion. Kung kilala nyo si Martina Hingis, Australian, no? She happens to be the youngest Wimbledon champion sa ladies division. Nung sinapupunan pa si Martina Hingis, yung nanay niya, avid fan ni Martina Navratilova. Yung Martina Navratilova, yun po yung sikat na tennis player nung araw. Fan yung nanay. So pinangalan niya doon sa anak niya, Martina, tapos ang apelyido, Hingis. So sinasabi niya, bata pa lang si Hingis sa tiyan pa lang, di ba? Idol na idol kasi nung nanay si Martina Navratilova, sinabi doon sa baby Hingis na magiging katulad ka ni Martina Navratilova. And true enough. Habang lumalaki itong mga bata, yun ang reinforcement, yun ang nangyari. Totoo yan, scientifically it was proven. Yung mga singers, mga anak nila, more than the genes, ang sasabihin, yung anak kasi, pinaniwalaan niya yung nanay niya, magaling kumanta, tapos sinasabi pa nung nanay, it's in the blood, pinaniwalaan nung anak, magaling na singer din yung anak. The same is true. Nung sasabihin mo, kriminal ka, walang hiya ka eh. Alam mo, pag lumaki ka, mamamatay tao ka. Totoo po yan. Ganon din dito. Believe in your downlines. Pag pinawalaan mo, binigyan mo ng confidence yung downlines mo, binigyan mo ng belief, binigyan mo ng leadership, ganon sila mag-grow eh. Huwag kayong mambe-baby ng downline. Pag binaby nyo downline nyo, hindi sila mag-grow. Hayaan nyo yung downline nyo madapa minsan, magkamali. Hayaan nyo minsan na may kausap siya, hindi ka dumating. Set up yan. Magalit man siya sa'yo, pero okay lang. May natutunan siya doon sa pagkakaiwan mo sa kanya. May ginanyan kami. Downline ko. Gusto namin mag-OPP na siya. Ayaw talaga mag-OPP. Ang galing-galing na ayaw talaga mag-OPP mag-isa. Lagi akong kasama. Cavite, one time. Ako pa rin, sabi, kasi mga kamag-anak ni Aguinaldo, punta kaming Cavite. Alam ko na ginawa kong technique, nagsakit-sakitan ngipin ko. Nabas pa lang kami, sakit ng ngipin ko, bro, hindi ko kaya talaga magsalita, ikaw na. Lintik, binalin ako na napakaraming Ponstan. Di pa rin nalis. Sabi ko, sakit. Napilitan. Upline ko, ginawa sa akin yan. Upline ko, may home party kami. Dati, ang trabaho ko po dati, nung ako'y nagne-network, tagadala lang ako ng pandemo eh. Yung mga baso, mga ganun, pandemo. Kunwari, yung betadine, puputi. Yun, ganun lang ako, tagahalo lang ako, ito yung audience. Tagahawak ako, siya nandyan, taganyan ako. Ganyan lang ako. Pagtapos na, takbo ko sa kusina, kuha na naman ng tubig, ganun lang. One time, nag-home party kami. Patapos ng home party, sabi sa mga tao, gusto nyo ba bumalik ako dito sa Sunday? Siyempre, sabi ng mga tao, yes! Kasi yung upline ko, number 1 ng company namin before. Tapos, siya po yung kauna-unahang networker na na-feature po sa documentary like People, Extra. The first one who happened to buy his own Ferrari. Best friend ko nung college to. So sabi ng mga tao, yes, babalik ako. Di ako naman, nasa kusina, naguhugas ako ng baso. Naku, babalik yung upline ko rito, sabi ko. Pag-uwi namin, kotse kami. Pare thank you kasi babalik ka sa Sunday, hindi ko alam na in-announce mo sa mga tao yun. Ganito. Hindi ko mikibo, magdadrive lang. Maya, sabi sa akin, pare, hindi ako pwede sa Sunday, namutla ako.
Sabi ko, naku ba naman, bakit in-announce mo pa? Sabi ko, paano yun? Pinakita sa akin yung diary. Pare, tingnan mo to. May schedule ako sa Lions Club sa Batangas City. Tagal nang nakaschedule niyan eh. Sabi ko, bakit mo in-announce pa? Pare, dapat di mo na in-announce. Anong gagawin ko niyan? Ika-cancel natin yan. Alam mo, sabi, wag mo i-cancel. Sabi ko, sino magtutok? Sabi sa akin, ikaw, naku, lalo ako namutla. Sabi ko, pare naman, wala namang ganyanan. Sinumbatan ko na, kala ko ba best friend kita, tapos iiwan mo pala. Galit na galit ako. Paggatid kami sa bahay namin, hindi ako kumikibo. Paggatid ko sa bahay namin, alis ako sa kotse niya, dabog pa ako, bang! Pero pag siya speaker sa office, 1 week pa eh. Pag siya speaker sa office, nasa dulo ko, nire-record ko. Alam mo yung recorder nung araw, yung nakagan. Nakikinggan ko. Doon ako natuto. Home party. Salita ako. And dahil pinabayaan niya ako, doon ako natutong magsalita mag-isa. And from there on, hindi ko na siya nakasama sa mga home party ko. Doon ako lumaki. So minsan gaganunin ka ng upline mo rito. Ang tawag doon, scripted. It was staged na pababayaan ka. Alam mo kung bakit? Ano yan? Nature, even nature has its law. Yung mga eagle, alam nyo ba? Yung mga eagle, yung mga batang eagle, pag nasa nest pa, halimbawa yung mga batang eagle, pag yung nanay nila went on to hunt for a prey, babalik yan sa nest niya, tapos isi-shred niya, let's say, rabbit. Isi-shred niya yung meat ng rabbit, tapos isi-shoot niya dun sa bunganga ng mga inakay niya. Alam niyo yan? Ayan. Habang bata pa ito. Pero alam mo, ginagawa ng eagle, yung mother eagle, para itong mga to, umalis sa nest, yung nest, nilalagyan ng tinik. May tinik yan sa ilalim. Ang pagkakagawa ng nest na yan, may tinik talaga siya. Pero, ang ginagawa ng nanay na eagle, pagkat lumalaki na yung mga anak niya, nilalabas niya na yung mga tinik na nilagay niya. Para, maging uncomfortable to mga eagle na maliliit. And eventually, para lumipad sila. Ganong kagaling. Even sa nature, ginagawa yan. Yung mga sheep, nakakita na kayo ng painting na yung shepherd, buhat-buhat niya yung sheep niya? Nakakita na kayo ng ganong painting. Yung ibang sheep, madami yan eh. Yung kumakawalang sheep, alam mo ginagawa ng mga shepherd doon? Binabali ang buto. Binabali nila yung, kunwari, puro herd ng sheep to. Yung isa, nagliwaliw. Kukunin yun. Babaliin ang legs nun. Para matuto, para hindi na siya kumawala dun sa herd. Bubuhatin siya. Ganon din dito. Babaliin din ang upline yung tuhod nyo. Lalagyan ng tinik ang mga upuan nyo. Bottom line, if you want to become, really good in networking, you really have to fly on your own. Darating sa panahon kayo mag-OPP ng prospect ninyo. Huwag kayong matakot kasi ang upline nyo naman, hindi kayo pababayaan pag nakikita niyang hindi nyo pa kaya. Hanggat kaya nyo na. Minsan kasi, ikaw wala pang tiwala sa sarili mo, pero yung upline mo nakikita na kaya mo na eh. Ayaw mo lang. Doon lalabas yung pababayaan ka. Pero wag sasama loob nyo dahil doon kayo gagaling. Okay? Of course, kalimutan nyo nang maniwala sa lahat. Wag nyo lang kalilimutang maniwala sa sarili nyo. Tignan nyo si Kuting. Ang tingin sa sarili niya, si Simba. Ha? Ha? Kuha nyo? Believe in yourself. Believe that you can do this business, ladies and gentlemen. Believe that you are great. Alam nyo kung bakit? Nako, may mga studies po. Deeper science to. Pero may mga studies kayang i-program ng tao ang DNA niya. Based on his thoughts. So yung thought mo, very important. Believe in yourself. Sabi mo, sarili mo, kaya mo to. Imagine, bago kayo matulog, ganito gawin mo. Imagine mo, nagtutok ka sa maraming tao. Bago kayo matulog, imagine, ang dami mo ng downline. Ang tawag doon, creative imagination. Kasi lahat ng bagay sa mundo, bago magkatotoo, nagsimula muna sa utak. Alam niyo yung mga
yung mga ginawan ho ng ginawan ng experiment. Yung Group A tsaka Group B. Yung Group A, nag-practice sila na nag-shoot ng bola. Hanggang gumaling sila. Yung Group B, wala silang practice. Pero pina-imagine sa kanila na nag-visualize sila na nag-shoot sila ng bola. At yung lahat ng bola na shoot, visualization lang. Alam mo, during the actual process, pinag-practice muna. Set A, practice. Set B, ang practice nakapikit. Nagpa-practice lang. Pero lahat ng bola, nasushoot sa isip nila. Alam mo, nung actual na, scoring na, guess what? Yung nag-visualize na lagi nasushoot ang bola, yung set ng students na yon, sila ang mas mataas ang score kesa dun sa tunay na nagpa-practice. That's visualization. Kayo din ganun. Visualize mo. Tutok na. Visualize mo, ang ganda na ng suot mo. Visualize mo, naka Louis Vuitton ka na. Tapos ano yung H? Herpes. Hindi, Hermes. Tapos, naka-Armani, naka-Rolex. Imaginein mo, lagi mong titignan ito. Ito. Lagi mong titignan. Kasi yan yung mga kamay na hawak na manibela ng kotse mo. Ha? Lagi mong titignan. Ngayon, pag nasa hapagkainan ka at naggagaganyan ka, sabi ng nanay, wala ka ba anak ano yan? Basta nanay, basta. Ha? Creative imagination ang tawag doon. Totoo yan. Ako, I do believe me, nung nagsisimula ako sa networking, every time bago ako mag-talk, yung ganito, well, ngayon, sanay na ako, pero nung nagsisimula ako, every time ako mag-talk, visualize ko na ano mangyayari sa talk ko. Visualization ang tawag doon. So, believe in yourself. Visualize. Kung wala kayong tiwala sa sarili nyo, visualize. Imagine. Imagine. Nagtotalk ka na, dami ka ng downline. Imagine that you're successful. Alam nyo, ginawan po ng experiment yan. May mga... Asa na ba? Nawala. May mga nag-experiment. Ang ginawa nila, kumuha sila ng mga set ng pulgas. Alam nyo yung pulgas? Ayan. Flea. Sa English pa. Ang ginawa nila, nilagay nila sa isang beaker container. Yung beaker container, yun yung makikita nyo na glass ba? Container na yung may ganyan-ganyan sa laboratory, yung gilid. Ayan. Nilagay nila dyan yung maraming pulgas. Daming pulgas. Ang ginawa, syempre yung pulgas, wala mang gumagapang na pulgas, nagtatalunan, di ba? Ayan. Ginawa nilagyan ng lid, cover, takip. So syempre yung pulgas, talon pa rin ng talon, pero nauuntog na sila. So pag nauuntog, syempre, kahit ikaw yung pulgas, sakit niyan. Pero, tuk! Tuk! So, alam nyo, after several weeks, they perfectly set their minds na yung talon nila, hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. In other words, natansya nila. Na-set nila yung mind nila, such that after several weeks, tinanggal tong lid na to, yung cover, yung talon nila, hanggang dito pa din. Hindi pa rin lumalagpas. Totoo po yan. Kasi akala nila meron pa rin cover. Ang tawag dyan, self-imposed limitations. How many of us here na naglalagay tayo ng limitasyon sa sarili natin? Alam nyo, kaya maraming hindi umaasenso sa networking, utak pulgas eh. Hindi ko kaya, mahihain ako, wala akong ma-recruit. Alam nyo, beware of the words you use in this business. Hindi lang in this business, beware of the words you use. Everywhere, kahit sa bahay kayo. Ang words may power. In the beginning, there was word. Diba? Word lang eh. Let there be light. Nagkaroon ng light. Word lang yun. In the beginning, there was a word and the word was with God. Beware of the words that you use. May weight yan. May weight yan. Kaya, ako, I have trained myself so much in this business na
over the years, pati negative, hindi ko pinapapasok sa tenga ko. I never read newspaper. Hindi ako nagbabasa ako ng sports. Tsaka yung I especially love the column of Francis Kong every Sunday sa Philippine Star. It's very good. But yung headlines, etc., hindi ko alam yan. Why? Because whether you like it or not, every negative thing, words that you read, hear, and see, they impact our brain. Whether you like it or not. Kaya, alam nyo, maraming tao, walang tiwala sa sarili. Alam nyo saan galing? Nung bata. Nung bata. Paano tayo tinrain nung bata? Pag may bisita, ano sasabihin sa'yo? Doon ka sa kwarto. Tama, di naging mahiyain ka ngayon. Kasi pag may bisita, ang ano mo, structure mo, hide. Pag may bisita, yung mga bata, doon kayo sa kwarto, kasi magugulo kayo. Problema lalo na paghapunan, dumating bisita. Huwag mo na kayong kakain, doon mo na kayo sa kwarto. Sa kwarto ka muna. Tapos yung tilapia na nasa hapagkainan, kakainin ng bisita. Sisilipin ni Bunso, ikaw yung kuya. Sasabihin ng Bunso, Kuya, binaliktad na! Binaliktad na yung tilapia. Awa-awa na. Tama ba? Tama? Oh. Ako, ang dami kong mga Paanong bata ako, wala kang... Alam niyo, ang dami nating programming na galing kasi ng bata. Kaya dapat i-reprogram yung utak. I-reprogram yung utak. We were so conditioned for so many things. Na-condition tayo masyado ng... Di ba? Yung iba, ang conditioning nga. Makontento ka na sa buhay mo. Di ba? Pagka humingi ka sa nanay mo ng pera, anong sabi? Wala tayong pera. Kaya para sa'yo ang pera, scars. Yun ang program mo. Para sa'yo ang pera, hindi siya abundant. Naririnig mo lagi, we cannot afford that. Di natin kaya yan. Yun ang program. Ano pa? Mahirap lang tayo. Di natin kaya yan. Yun ang program. Bata ka na lumalaki. So, ano program mo nung lumaki ka na? Yun, scars ang pera, mahirap ang buhay, hindi ko ma-afford yan. Kaya minsan pag may dumating na opportunity, blinded ka na nung program mo. Kasi nahi-hypnotize ang tao. Alam niyo ba yung power ng hypnotism? Yung power ng hypnotism, alam mo, may isang ginawang eksperimento. Tao, hinipnotize. Bilangin mo kamay ko. Sabi nung nag-hypnotize. Ang daliri ko, 11. Yung na-hypnotize, binilang niyo. 1, 2, 11 nga. Panoodin nyo, nasa YouTube. Totoo yan. Totoo yan. May isa pang eksperimento. Ito yung nag-hypnotize. May tao dito. Yung ini-hypnotize niya, nando sa likod ng taong to. So, yung ini-hypnotize niya, effectively, may tao, ako yung doktor, ini-hypnotize, may tao dito. Tapos yung ini-hypnotize niya, nandun. So, yung ini-hypnotize, nakikita ko, hindi. Nakikita ko, hindi. Hinipnotize na yun, ang pagkaka-hypnotize, walang tao in between. Kaya yung hinipnotize ko, yung tao dito, kitang-kita ko kahit may nakaharang. Ganong katindi yung brain pag na-train siya. I'm telling you this because, ladies and gentlemen, pag pumasok kayo sa mundo ng networking, tuturuan namin kayo na from now on, lahat ng negative, wag mong i-entertain. Chismis ng kaopisina, sinabi ng nanay, sinabi ng ganito, nasa news. Learn to forget about that muna. Maniwala kayo, 1 week kayo manood ng news. Experiment lang to. 1 week walang news. Makikita nyo gaano kadali mag-prospecting. Gaano kadali magpa-pay-in. Walang news. Ngayon, pag maraming pay-in, saka nyo ibalik yung news. Wala nang magpe-pay-in. Totoo yan, experiment lang. 1 week na walang news, please. Newspaper and media. Saka kayo mag-prospecting, saka kayo mag-recruit, saka kayo magpa-pay-in. Magugulat kayo sa turnout nyo. Nasa brain eh. So yung reinforcement, ito totoo to, self-imposed. Ang dami experiment na ginawa nito. Meron sa Africa. Group tour. Nakita nung isang matanda, may elepante, laking elepante. Alam mo, meron siyang, hindi chain, lubid, tali, nakatali siya,
sa dead tree, sa trunk, sa isang trunk ng tree. And makikita mo, sa laki ng elephant, kayang-kaya niyang makawala doon sa rope, pagkakatay sa kanya. And then the tourist asked the tourist guide. Sabi niya, hey, how come the elephant is not trying to escape? When in fact, it can just easily go from the trunk, go away from the trunk. Alam mo, sabi ng tourist, well, sir, I've been tour guide for so many years now, and I've seen that elephant still young. Bata pa daw yung elephant, nakatali na doon. At ang ginagawa ng elephant, nung bata pa siya, pinipilit niyang kumawala. Araw-araw, to a point na yung batang elephant, nagdudugo na yung legs niya. And one day, it just gave up, that siguro nasabi sa sarili niya, hindi ko kaya to. Kasi dumudugo na yung paa ko. Nakalakihan na ng elephant. Na malaki na siya, naka-mindset pa rin siya, hindi ko kaya to. Totoo yan. Pag si Doc Ed ang nakausap niyo, ikukwento niya sa iyo yung aquarium. Shark. Nilagyan ng shark. Tapos maliliit na isda. Siyempre, ang tendency ng shark, kainin yung isda. After several trials, nilagyan ng mirror, ng glass divider. Na yung shark, nandito sa side na to, yung maliliit na isda, nandito. Alam mo yung shark, ano ginagawa? Binubunggo niya, gusto niya kainin, nagugutom eh. Kaya lang may harang. Minsan, bumubuelo pa siya. Pag sugod niya, untog siya ng glass. To a point, na dumudugo na yung ilong. Kakaganong niya. Dumudugo na. Futile lang effort. Kakabangga. Wala. One day, nagsawa na lang yung shark. Guess what? Inalis yung mirror, yung glass. Nasa nguso niya na yung maliliit na isda. Hindi niya pa kinakain. Totoo yan. Sa inyo, anong failures niyo sa buhay na hanggang ngayon dala-dala niyo? Anong program niyo na hanggang ngayon dala-dala niyo? Kung bakit hindi mo nagagamit yung full potential mo, natatakot ka hanggang ngayon. So, tatanggalin natin yan. Start by what? Visualizing, creative imagination, reading positive books. Okay? Huwag muna makinig ng news. And ano yan? Positive reinforcement. Magaling ako. Tuwing umaga, tell that mirror, gwapo ka. Susunod yan eh. Susunod. Magaling ka, gwapo ka, magaling ka. Marami ka marirecruit ngayon, marami. Gusto nyo experiment, ganito rin. Di ka magaling. Walang maniwala sa'yo. Nagets nyo siya? So, reinforcement and start believing in yourself. It's very important that you really have to believe na, may potential ka. May kalalagyan ka. Alam nyo, ganito yan. Hindi naman pwedeng nandito kayo ng walang reason at all. Merong reason yan. Kaya nga, ito yung sasabihin ko. Lagi kayong maging positive. Whatever that is happening to you, it's just a preparation for something good to happen. Pag taga-aim global ka, ang type ng dugo mo dapat B positive. Walang type O dito, walang type A. Lahat tayo, B positive. Kaya pag tinanong ka, ano type mo? B positive. Kinuha yung dugo mo, sir, bakit type O kayo? Ha? Kasi sabi sa aim global, B positive eh. You see? So always be positive. Whatever that's happening, mahirapan man kayo in the future, it's just a preparation for something good to happen. Ano yan? Marami kayong process na dadaanan para gumaling ka. Pahabain PC mo rito. Yung pagpunta nyo rito, pagiging member ninyo, may purpose yan. Hindi yan yung type na aksidente lang. So always believe that, there's something for you in this company, in this business. Huwag ka lang magkukwit. Huwag ka lang mawawala. Alam nyo, ganito yan eh. Lahat may purpose eh. Hindi naman kayo naging member dito nang hindi nyo rin ito hinahanap. In one way or the other, kaya nagtugma ang vibration ng AIM Global towards you kasi may hinahanap ka rin sa buhay mo. May gusto kang makuha. May pangarap ka. Kaya nung nakita mo yung AIM Global, nagtugma kayo ng frequency. Yung mga hindi naniniwala, ayaw mag-join, hindi tayo nagkatugma ng frequency. The mere fact na nandito ka, nagkatugma tayo ng frequency. Nagkatugma tayo ng vibration. So dahil naka-lock in yung vibration na yan, ladies and gentlemen, something wonderful is gonna happen to you in this company. Huwag ka lang magkukwit.
enjoy mo lang yung process. Alam nyo, last week, kasi, it's not how much money you will make in this business, it's who you become when you get there. Ang enjoy nyo dito yung journey ninyo. Yung process ninyo, ang enjoy ninyo. Namnamin, ibig sabihin. Ang tao, ang akala natin, ang kaligayahan pag nakuha yung goal. Hindi. Oo, magiging maligaya ka sa pagkuha ng goal. Pero bakit mo pa hihintayin yung goal na makuha mo kung yung biyahe mo, pwede mo nang i-enjoy? Tama ba? Ano gagawin mo? Magiging masaya ka pag GA ka na? No. Dapat habang papunta ka doon, masaya ka na. Ano gagawin mo? Pupunta ka ng LA. 13 hours ang LA. Magiging masaya ka lang pagpunta mo na ng LA, ng Los Angeles? No. Dapat nasa aeroplano ka pa lang, airport ka pa lang, masaya ka na. Ako ang ibig ko sabihin, dito ganun din. Hindi dapat pag GA ka na o magiging milyonaryo ka, doon ka magiging masaya. No, enjoy the journey because guess what? When you get there, pag nakuha mo na yung goal, this is amazing. Ay, ganun lang pala yun. Totoo. Ay, ganun lang pala siya. Ito pala yung feeling. Na kung titignan mo mabuti, dapat pala, in-enjoy ko yung buong journey ko. Yung papunta doon. Halimbawa, pagpunta mo ng Baguio, hindi ka pa nakakapunta ng Baguio, excited ka. Pagpunta mo ng Baguio, ay, ito pala yun. Ito pala yung Baguio. What we perceive na pagka napuntahan nating destination will give us happiness? No. Happiness is wala sa labas. Ang happiness nasa loob. So, enjoy yung journey nyo. I can relate to this because a few weeks ago, yung isang episode na yung isang series na gustong-gusto ko sa TV, natapos na kasi. And ako maka-torrent ako eh. No? Nagda-download lang ako sa torrent. So there was this 3 last episodes na last na siya. Ewan ko may nanonood dito ng Fringe. So last 3 episode na siya. And guess what? Nung panonood din ko siya, nung papalapit na kasi wala na, pagkatapos ng season na yun, tapos na siya. On the mga 2 episodes to go na lang, matatapos na. Alam mo, habang malapit na siyang tumatapos, sinasabi ko sarili ko, there's something in me na gusto kong tapusin, na ayokong tapusin. Alam niyo yung feeling na gano'n? Gusto kong matapos para malaman ko kung ano yung nangyari, pero ayokong tapusin kasi pag natapos ko na, wala na akong mapapanood. And you know what's my reflection upon that? Totoo, wala dun sa ending ang magiging kaligayahan mo. Dapat all throughout, nung pinanonood ko siya, ini-enjoy ko siya. Kasi pagdating ko dun, matatapos siya. Yung pareho din. Pagdating nyo dun sa GA, matatapos eh. So, kailangan i-enjoy nyo siya. Every bit of it. So, habang papunta ka dun, ano gagawin mo? Will you rant every day na wala kang pera? Will you keep telling yourself, you keep complaining, ang hirap, wala akong ma-recruit? Training na naman. Pagising mo sa umaga, magre-recruit na naman. Pero pag tinanong ka, gusto mo yumaman? Oo. Nakukuha niyo ako? Gusto mong yumaman, gusto mo yung higher self mo, gusto mong makuha yung goals mo, ano vibration mo? Ano attitude mo? Kailangan, excited ka everyday. Kahit di ka pa successful, dapat happy ka. Stop complaining. Wala namang magagawa yung complain. Stop being negative. Stop whining. Alam niyo yung whiner? Yung wala siyang sinabi, kundi yung antrapic. Yung gobyerno, alam mo yung gobyerno, walang ginagawa. Whiner. Lahat nakikita negative. Pag nakita yung jeep huminto sa harap niya, ano ba naman tong jeep na to? Bakit humihinto? Siyempre, jeep magbababa ng pasahero. Hello? Walang magagawa yung whining mo. If you want to become successful in this business, let me tell you, feel good every day. You have to feel good every day. Feel good every day. Feel good. Wag mong pagbigatin. Wag mong pabigatin yung sarili mo. Enjoy mo siya. Feel good because if you feel good while doing this, believe me, the universe will keep on pouring things and events that will make you even feel better.
If you keep whining, then the universe will keep giving you events, things, and circumstances that will keep you whining. That's the law of attraction. That's how it works. Hindi niya alam kung ano yung positive and negative. Hindi niya alam kung ano yung gusto mo o hindi. Basta kung ano yung inisip mo at ginagawa mo, yun ang ibibigay niyang circumstances sa'yo. Kaya yung mga taong laging problema pinag-iusapan, laging problema iniisip, pustahan. Hindi natatapos problema mo. Because the universe will keep pouring those kinds of events in your life. You want to change your life? Change the way you think. Change the way you think. Change the way you feel. Feel. Feel good. Enjoy mo siya. Dito dapat masaya ka. Pag hindi ka masaya na ginagawa, kaya nga 'di ba? Sabi nung may isang famous na word na follow your bliss. Alam niyo 'yun, yung word na bliss? Follow mo daw yung bliss mo kasi there you will find love in what you do. Pag mahal mo yung ginagawa mo, nag-enjoy ka sa isang bagay na ginagawa mo, it never becomes work at all. Hindi siya nagiging work. So enjoy nyo lang. Feel, kahit na-enjoy ka, enjoy nyo lang. Be a master of your emotions. Because pag kayo ang naging alila ng emosyon ninyo, you will never master your destiny. Be a master of your emotions, then you will be a master of your destiny. Yung mga taong ma-emote, naku, maniwala ka dyan. Walang points dyan. Di ka maging GA dyan. Forget about your emotions. Always be happy. Always smile. Don't worry about those problems. Diba? They will take care of their thing. They will take care of their own. Just enjoy it. So, be positive. Ako, nung nagsisimula ako, lagi yung iniisip para maging positive ako. Yung kwento na, pag may nakita kayong ibon. May nakita na kayong ibon na lumilipad, those birds at wild, yung mga hindi nakakulong. May nakita na kayong ibon na namatay sa gutom. Yung bigla ka naglalakad, may bumagsak na ibon sa harap mo, kita ribs, walang makain, ay patay. Nakaganon, no? May nakita na kayong ganon? Wala pa. Bakit? Kasi abundant ang pagkain nila. Tama? Because ang philosophy there is that before God even created those birds, God already created the provisions. Ibig sabihin, bago niya ginawa yung mga ibon, inuna na yung pagkain. Tama ba? Hindi pwedeng mauna muna yung cause and effect yan eh. Hindi pwedeng mauna yung effect bago yung cause. So parang sa atin, di ba? Ibig sabihin, bago ginawa ng Diyos yung mga ibon, ginawa niya muna yung mga pagkain. Yun nga lang, hahanapin nga lang ng mga ibon na to. Kasi hindi sa kanila isusubo yun eh. Kaya nga may kasabihan, early birds catch the worm. Because those birds have to look for those foods. Pero ang philosophy doon, ginawa na ng Diyos yung pagkain bago yung ibon. Balik ko sa aim. I have good news for you. Bago ka tawagin dito, let me tell you this. Ginawa na yung mga taong magpapag-global ambassador sa'yo. Hahanapin mo na lang. Hahanapin mo na lang. Hindi pwedeng mauna ikaw bago yung taong yun. No. The amazing news is, you want to know the amazing news? Yung network na gusto mo, yung itsura ng group, ng downlines mo, yung network ninyo, yung size ng grupo nyo, is already out there. Tatrabahuhin nyo na lang. It's just a matter of time. Kasi merong tinatawag na gestation period. Pag may gusto kang makuha, it takes time bago siya mag-materialize to physical realm. Sa mental realm, tapos na siya. Because sa mental realm, wala siyang time is an illusion. Pagdating sa mental eh. Halimbawa, pag gusto mong gumawa ng kotse, sa isip mo, gawa na siya kaagad. Tama ba? Kunwari, puting kotse na Honda Civic na dinadrive ko. Ano yung nasa mind nyo? Nasa loob ka ng Honda Civic na kulay puti. Tama ba? So the mere fact na inisip mo siya, pang, ganun kaagad, gawa kaagad siya. Ganun sa mental. Yung mental para maging physical, it takes time. Ang tawag doon, may time lag siya. Ang tawag doon, gestation. It takes time. Yan yung tinatawag na time period for any form, any time period before anything can come into form. Yun yung time period na kailangan bago ang isang bagay maging form. Walang pinagkaiba sa bata. Halimbawa, yung bata.
bago ipanganak sa mundo o ilabas. Ilang buwan? 9. Ang tawag dun sa 9 months, gestation. Gestation period. Tanong, pwede mo madaliin? Abnormal ka pag pinadali mo. Labas ka na, 3 months ka na, labas na. Clear? Hindi rin naman pwedeng 10 months na, dito ka muna, huwag ka munang lumabas. Tama ba? Because there's time for everything. Ang pagyaman mo, ginagawa mo, meron dito yan. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan darating yung goal mo makakatupad eh. Panahon ang magsasabi nun. That's the law of the universe. Hindi mo pwedeng, it's immutable. Hindi mo siya pwedeng i-twist, palitan, baguhin. That's how the universe works. Ganun talaga siya. Meron siyang law of the universe that everyone must follow. Isa doon, yung law of attraction. Isa doon, yung law of gender, from which is law of gestation comes in. Yung law of gestation is the same to anything. Ang bamboo tree, alam nyo ba lang bamboo? Before it really, bago siya talagang tumubo, guess what? Sino may alam? 7 years. Yung nakikita nyo yung bamboo? 7 years doon before it comes out from the surface. Yung shout sa lupa, bago lumabas, kung ito yung lupa, okay? Ito, 7 years bago niya break yung ground na yan. Can you imagine? It takes 7 years. Pero dito kayo magugulat. The moment na makalabas siya sa surface na to, bigyan mo lang siya ng 2 weeks, it can go up to high as 14 feet. Ganun naman kabilis. Basta na-break niya tong ground na to. Pero ang gestation niyan, 7 years. Kaya mong baguhin to? Kaya hindi? Hindi. Law of the universe, law of nature yan eh. Ngayon, pag nagdidilig ka ng bamboo, 5 years na, at tinatawanan ka ng kapitbahay mo, "Hay, 5 taon ka na dyan." Papapekto ka? Ulitin ko, papapekto ka? Hindi, bakit? Alam mong 7 years eh. Bakit ka papapekto? Hindi niya alam yung gestation ng bamboo. Tama ba? Ba't ka papapekto? Tuloy mo, dilig mo. Kasi alam mo, 7 years bago tumubo eh. Same lang yan sa networking. Tinatawanan ka ng kaibigan mo, "Hello, ang tagal mo na dyan. Wala pang nangyari sa'yo. Gabi-gabi ka na lang umuwi. Wala ka pa rin pera." Pinipressure ka kung sino-sino, sabihin mo sa kanya, Sabihin mo sa gestation. Ha? Kaya pag may mga naghahanap sa inyo ng resulta at wala pa kayo result, hindi nila alam ang gestation. Kaya lagi niyong sasabihin, gestation. Nag-training ako nung nakaraan about gestation. Bago ako matapos, may nagtanong, "Sir, may tanong lang po ako isa." Sabi ko, "Ano yun?" "Ano po spelling ng gestation?" Ha? Ayan, spelling ko. Gestation. Gestate, from the word gestate. Gestation. So, everything, dadaanan mo na yan. Kaya wag po kayong maiinip. Darating ang panahon mo, tandaan mo yan, hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. "Jergen, sir, paano yan kung sobrang tagal ko na? 1 year na ako, wala pa nangyayari." Tuloy ka pa rin. What is 1 year? Ilang 1 year na lumipas sa'yo na wala pa rin namang nangyari? "Sir, paano pag 2 years? Wala pa rin talaga." Wala pa akong kotse, wala pa akong grupo, 2 years ako. Tuloy ka pa din. Ngayon, pag 3 years na, wala pa rin, dyan na. Dyan, pwede na. Dyan, pwede ka lalong magtuloy kasi nakakahiya na, 3 taon na, wala pa nangyayari sa'yo. Ha? Mas nakakahiya na yun. Pero may law of average. May tinatawag na law of learning curve, which means, habang tumatagal ka kung wala nangyayari, mas lalo mong ituloy. Kasi ang hindi mo alam, chances are, pagaling ka na ng pagaling, palapit ka na ng palapit sa goal mo. The mistake of many people is that when they are, when it takes longer for them to get their goals, is the tendency to quit. Mali. Habang tumatagal ka, lalo kang gumagaling. Ganun talaga. May mga law of the universe yan, yung law of the seed. Ano yung law of the seed? Di ba pag nagtanim ka, hindi lahat tutubo?
Yung iba, pag nagtanim ka, sabi sa Bible, they will be eaten by the birds. So minsan, yun yung mga re-recruit mo, hindi darating. Kaya pag kasi yung nagtanim, yung hindi tutubo kasi, isang law says, they will be eaten by the birds. Yung buto, kakainin ng mga ibon. Yun yung mga marirecruit nyo na hindi darating. In-invite mo, pero hindi dumating. Kaya pag may in-invite ka, hindi dumating, tinanong ka ng upline mo, saan yung recruit mo? They were eaten by the birds. Ha? Okay? Number 2, ano yung sabi sa Bible? Yung iba, they fall on rocky grounds. Rocky grounds, hindi tumubo kasi mabato. Sa recruit, yan yung a-attend, uupo, pero hindi tumubo. Wala lang, nakaganto lang. Pag tinanong mo, interesado ka? Parang tarsier, ayan. Number 3, they will fall on thorny grounds. Yan yung matalahib, yan yung with weeds, no? Tutubo, pero mamamatay kasi kakainin ng yung mga plants na iba. Ibig sabihin yung mga weed. Sa network, ganun din. Yan yung attend, magpipay-in, magtutuloy, pero magkukwit kasi kinain ng negative. Pero yung fourth instance, ito yung maganda, they will fall on good grounds. Yan yung itatanim mo, tutubo at mamumunga. Yan yung marirecruit mo na magtutuloy-tuloy talaga. So may 3 possibility na hindi tutuloy. Isa lang ang magtutuloy. It's even biblical. You just have to accept these principles para maging madali. Ang tao nahihirapan sa networking, you know why? Hindi nila tanggap yung principle eh. Gusto nilang i-twist para sa kanila. Sabi gestation. Ayoko ng gestation. Gusto ko bukas mayaman na ako. Tinutwist nila yung law. That's why kaya sila nahihirapan. Sinasabi namin, feel good. Lagi mong taasan yung vibration mo kasi pag tumataas, when you feel good, yan yung highest form of vibration eh. Then you get the frequency to become successful. Ayaw taasan ng vibration. Ganun pa din. Wala nangyayari. Yung law of averages, habang tumatagal ka, gumagaling ka. Dati kung, sa 10, meron ng isa. Pero, kailangan mangyari yung 9 na no para lumabas yung isa. Tama? Tawag dyan, law of averages. Pag tinuloy mo yan, out of 10, meron ng 2. 8 yung ayaw. Pero kailangan yung 8 lumabas para lumabas din yung 2. Tama ba? So, habang tumatagal, patagal yan. Ngayon, pwede mong gamitin to sa pagre-recruit. Sabi mo sa kaibigan mo, pare, sama ka. Sabi sa'yo, ayoko nga dyan sa global mo. Hindi naman kita sinasama kasi ganito yan. Meron kasing law of average. Out of 10 na nai-invite ko, meron ng 5 akong napapa-join. Okay na tong 5. May 5 lang akong hinahanap na ayaw na hindi. Isa ka dito. Para makumpleto ko yung 10. Ha? Kaya na? Kaya niya? Kasi hindi mabubuo ka mo yung 5 ko pag hindi ko nabutong 10. Kaya naghahanap ako ng 5 ayaw. Sama ka. Hindi naman sa magjo-join kay sama ka lang. Maliwanag ba? Ito yung mga simple laws that you have to follow para madalian ka, hindi ka mahirapan sa networking career mo. Always be positive. Whatever that is happening to you is just a preparation for something good to happen. What else? Skills that you have to master. Ano yung mga skills? Prospecting. Ano yung prospecting? Well, from the word itself, naghahanap ng prospects. So ito yung negosyo na prospecting business to. So wherever you go, make it an opportunity to prospect. Pag sinabing prospect, hindi mo pa nire-recruit. Magkaiba po yun. Pag sinabing prospect, pinoprospect mo pa lang, probably pwede mong kunin ng number, cellphone number, pwede kang humingi ng calling card, interview form. Ako, pag may pinoprospect ako, let's say, office mate ko dati sa work ko, pag pinoprospect ko, nakikipagkwentuhan muna ako, hindi ko nire-recruit. Ano yung prospecting? Ganun lang na, pare, kumusta? Saan ka ba this coming Saturday? Yung mga ganun prospecting ba? Ano ba pinagkakaabalahan mo? Okay? After office, anong ginagawa mo normally? Tapos doon ko sasabihin, are you open to extra income? So, naghahanap ng prospect. Pinakamadaling maghanap ng prospect ngayon, Facebook. Ilan ang friends nyo? Lahat yan, prospect. Ganito yan. Huwag kayong mahiya mag-recruit. Sa lahat na nakita nyo ngayon,
dapat dumating sa level na yung nakita nyo, yung AIM Global, is far, far better kesa sa ginagawa ng prospect nyo. Meron akong isang kilalang distributor lumapit sa akin. Alam mo, sir, yung mga downline ko, ang lalakas ng loob. Pati boss nila, nire-recruit nila. Talaga, sabi ko, bakit? Wala, sir, kasi ang prinsipyo nila, sabi nila sa akin, ako, boss ko nga siya. Pero, empleyado pa rin siya. Ako negosyante sa AIM Global, kaya nire-recruit ko pa rin siya. Ang tawag doon, yung nakikita niyang AIM Global is far better dun sa ginagawa ng boss niya. Kaya nire-recruit niya pa rin. Alam nyo, the moment you feel ng AIM Global inferior compared dun sa ginagawa ng prospect ninyo, hindi kayo magre-recruit. Pag lagi niyong iisiping inferior to. When I say inferior, yung mas hindi, kunwari, may prospect ka na teller sa bangko, for example. Pag inisip mo na yung work niya, mas maganda kaysa sa networking, hindi mo na siya re-recruitin eh. Tama? Kailangan lagi mong iisipin na yung ino-offer mo is far, far better. Mas superior kaysa dun sa ginagawa niya. Doon ka magkakaroon ng lakas na loob para mag-recruit. Maliwanag. Prospect list, importante yan. Katulad ng sabi ko, madali mag-prospect ngayon kasi may Facebook. So you can invite your friends over dinner, etc. sa FB. Invitation. Ito, ang invitation, purpose, please. Iba ang invitation sa pag-explain. Iba ang invitation sa presentation. Your job as a beginner is to just invite. Tatlo yan. Tatlong invitation. Pwede niyong imbitahin para umattend ng seminar. May mga ganun kayong prospects. Yung kalad ka rin. Tama ba? Pero hindi lahat ng prospect mo ganun. May prospect ka na matatansya mo, mas magandang gawin sa kanya yung pangalawang presentation. Ano tawag? One-on-one. Pag dito ka nagdala, ang tawag centering. Sa centering, nagde-depend ka sa speaker dito sa harap para kumbinsin yung prospect mo. Pag sinabing one-on-one, iimbitahin mo yung upline mo. Normally, yung may mga result na upper lines o yung sponsor mo, siya yung magpe-present ng business sa prospect mo over coffee or over dinner. Pwedeng sa Starbucks or sa restaurant, sa hotel, etc. Sino itong mga prospects na to? Of course, yung kabaliktaran ng kalad ka rin. Ito yung mga prospects na normally, yung very tight ang schedule, probably boss mo, supervisor mo, probably yan yung mga acquaintances mo, na hindi mo basta madala seminar, pero pag niyaya mong kumain kasi meron kang ipipresent na business o meron kang isi-share sa kanyang opportunity, sasama. Ang tawag doon, one-on-one. Ang third presentation, centering, one-on-one, merong tinatawag na home party. Home party, ikaw, distributor ka, ikaw yung downline, pag gagawin sa'yo ng upline mo, sasabihin niya sa'yo, pupunta ako sa bahay nyo, mag-invite ka ng at least 5 of your good friends, pwedeng kapitbahay o kaopisina mo, sabihin mo pumunta sa bahay ninyo this coming Saturday around 2 o'clock kasi may papakita kang business at may papakausap ka sa kanilang business partner mo para mag-share kung ano yung business na pag-uusapan. Ang tawag doon, home party. So may tatlo, centering, one-on-one, and home party. Depende sa prospect ninyo kung saan nyo sila isasalpak sa tatlong ito. Ano pinaka-importante sa tatlo? Ha? Ano pinaka-importante? Pinaka-effective? Hindi. Lahat. Lahat effective. Kasi minsan meron kang marirecruit na hindi mo ma-recruit, pumunta sa center. Pero kapitbahay mo, sabi mo, punta ka Sabado sa bahay, ha? May merienda. Oo, punta ako. Ang daling imbitahin. Kasi tatawid lang siya ng kalsada. Gets? So, i-customize niyan, ibabagay nyo, depende sa prospect. Clear? So, pag bago ka, ano lang ang nakakapagod pag bago ka? Ano nakakapagod pag bago ka? Ha? Invitation. Remember, hindi ko magpe-present. Ang nakakapagod dito, yung invitation. Kasi, pwede mong ipa-one-on-one, pwede mong ipa-centering, pwede mong ipa-home party. Ang bottom line sa tatlong to, irrespective kung magpapa-one-on-one, centering, or home party ka, ang bottom line, this is a numbers game. The more, the better. Sa pagbibingwit, parang sa isda, mas marami ka makukuha kung net ang gagamitin mo. Tama? So, ang gagawin mo rito, wag pa isa-isang invite. Damihan mo.
Ako, ang technique ko noon kasi gusto kong bumilis, gusto kong makaakyat kagad dun sa pinakamataas na position sa marketing plan. Ang gawa ko, hindi ako pa isa-isa mag-recruit. Sa isang araw, ang dala ko 3. Kung makakapunta ako sa office at magre-recruit ako, hindi ako nagdadala ng pa isa-isa. Nagdadala ako at least 3. Kasi numbers game siya eh. Kasi magdadala ka ng isa, ayaw pa, wala na. Eh kung magdala ka ng 3, at least may isa doon gusto, di panalo ka. Clear? Ganun ako. Dami. Kinuha ko sa dami. Kasi ang turo nga, hindi lahat magjo-join. So ang gawin mo, para may mga mag-join, damihan mo. Tama? Kung bawat 10, meron kang isa, gusto mo ng 2, ilan ang kakausapin mo? 20. Ganun kasimple. Numbers. So ano mahirap dito sa una? Yung pag-i-invite kasi physical yun. Tsaka mental yun eh. Pag na-injang ka, kasama pa yung pangatlo, emotional pa. Totoo? Okay. So, ang tawag doon, invitation. Ngayon, kung meron kayong gagalingan na part sa networking as a beginner, invitation. Kung may natatago kayong bertud, agimat, anting-anting, ilabas nyo na. Kasi dandyan lahat talaga sa invitation. Simple technique to invitation, keep it short and simple. Huwag mo muna sasabing aim global. Huwag mo muna sabing networking. Ang pinaka-bottom line sa dulo, sabi mo, just trust me. Meron akong gusto ipakita sa'yo, magandang earning potential. Ano ba yan? Baka networking yan? Hindi ko kayang mag-explain sa'yo, basta trust me, sumama ka lang muna sa akin. Paano pag sinabi ng kaibigan mo, naku, alam ko na yan, networking, pare, pasensya ka na, ayoko talaga dyan, sabi sa'yo. Eh, kaibigan mo. Gusto niyo malaman ng script? Pag may kaibigan ka, na ayaw talaga networking, at alam niya nag-aim global ka, paano mo re-recruitin yan? Ganito sasabihin mo. Pare, oo, nasa networking ako, nasa AIM Global ako in fact. And I respect you na ayaw mo sa networking, wala kang time, etc. Pero bro, ito na lang, total kaibigan naman kita at kaibigan mo ako. Kung meron akong isang hihilingin sa'yo, isang favor, sa buong buhay ko, ito yon, pagbigyan mo ako. Sasama hindi? Bakit? Buong buhay tinaya mo eh. Ikaw man sabihan ng script na yun, makakahindi ka? Di ba kahit mabigat loob mo, sige na nga. Tapos ito pa yung sasabihin mo, pare basta, sama ka lang. Ito yung hilingin ko, kung may hingilin ako sa ibang favor, sa buong buhay ko, ito yun, pagbigyan mo ako. Ngayon, pag pinagbigyan mo ako, hindi na kita kukulitin after this. It's a good deal? Oh, yun. Script ko yun dati, hindi makahindi talaga. Kahit masama loob, kahit di mo maipanta mo ka, uupo. Minsan, meron ka pa marirecruit, pare, may networking ako pinasok kaya lang, alam mo, ay, nako, pare, networking, may makaibigan akong ganyan. Pare, huwag kang sasama dyan, sasabihin sa'yo. Alam mo maganda sabihin sa mga ganon? Yun nga bro, alam ko, you care, tsaka alam ko, marami kang alam sa ganito eh. Pare, samahan mo lang ako, bigyan mo lang ako ng second opinion. Kung maganda tong nakita ko. Bigyan mo lang, kasi I feel good about this eh. Kaya lang, baka mali ako. Pwede mo ba akong samahan bukas? Tignan mo lang, hingi lang ako sa'yo, second opinion sa'yo. Attend ka, tas bigyan mo ako ng feedback. May mga tao na pag hiningan mo ng second opinion, feeling yabang, sige, sama ako sa'yo. Pero hindi niya alam, nire-recruit din natin siya. Script lang yung second opinion. Ha? Script lang yung second opinion. Clear? May mga ganyan. So, along the way, matututo kayo, mamamaster niyo yung invitation if you keep doing this. Kaya, walang perfect invitation kasi depende sa tao, depende sa kausap. Kaya, ang importante, invite lang kayo ng invite. Clear? What else? Presentation. Well, pag bago ka, hindi pa naman to obliged, pero pag tumatagal kayo, again, ako, ang cooking time ko sa downline ko, pag bago ka, after 1 month, dapat marunong ka ng mag-OPP. 1 month lang, marunong ka na dapat mag-OPP. Kasi, imposibleng hindi mo ito matutunan. Araw-araw, 5 araw, nako, kabisado mo na yan. Tapos may CD ka pa, may YouTube ka pa, tapos na. Kaya importante, matutunan nyo mag-present. Alam nyo mag-marketing plan, alam nyo yung 1515, alam nyo yung unilevel binary, alam nyo yung stair-step, alam nyo yung incentive. Simple lang naman eh. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo yung marketing plan, sa lahat ng nagpe-present, the marketing plan itself is only 15 minutes. 45 minutes kwento. Tama? Marketing plan, ang bilis lang. Kabisaduhin nyo lang. Again, kung hindi ka marunong, pero may laptop ka, pindot-pindot. Habang nagpe-present ka, pindot. Yan, o, tiyan mo, may lumabas dyan. O, kita mo, kabila, o, yan, 1.5. Ganun lang. Kasi sa presentation, babasahin mo na lang. Hindi na kailangan magsalita pa ng sarili. Pagka PowerPoint, ituturo mo lang yung diagram. So, ganun kayo magsimula. Importante ito, you have to present why. Number 1, you can never forever depend sa speaker.
Kasi magkaka-prospect kayo na hindi tugma ang schedule ng prospect nyo sa schedule natin. Tama? Number 2, kailangan matuto kayo mag-present because kailangan ma-earn nyo yung confidence on presenting it. Sabi ng iba, sir, wala pa akong prueba eh. Well, babalik ka rin kita. Para magka-prueba ka, mag-present ka muna. Okay? So, dapat natututo kayo para ma-earn nyo yung confidence. Ano pa? Hindi kayo pwede mag-depend sa upline nyo forever kasi may iba rin siyang downline. So, pag marunong ka, strike anywhere ka. Kahit ka opisina mo, break time, pare, ito, baliktarin mo lang yung placemat. Ito, pare, sa Shakey's. Ganun ako dati. Sa Shakey's may placemat, di ba? Papel. Pag may kausap ako, babaliktarin ko lang yun. Doon ako nag-OPP. Ayan. Kaya, dapat matuto kayo mag-present. Skills to na pwede nyong ma-earn. Skills to na pwede nyong ma-learn. Tapos tuturuan naman kayo ng mga upline nyo ng mga tamang script regarding that. Ayan. Resist discouragement. Marami yan. Maraming mga ang rejection, external. Ang discouragement, internal. Ang discouragement is an emotion you feel when you get rejected. Kasi disappointment yan, depression yan, discouragement yan. It's like, lalo na pag mataas ang excitement mo, tapos may nakausap ka na ayaw, ang ano yan rejection torpedo, para kang tinorpedo na hindi mo malaman, ibagsak ka kaagad. Pero ulitin ko, ang lesson ko sa discouragement is that more people na magre-reject, magdi-discourage sa'yo, mas lalo kang emotionally, mas lalo kang nagiging immune. Ginawa na study yung mga bata. Yung mga bata, na laki sa aircon, laki sa malilinis na bahay, pag nilabas mo, daling magkasakit. Yung mga bata, na laki sa kanal, laki sa... Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Alam niyo ba yon? Yes. Bakit? Immune na. Exposed eh. Yung mga batang, alam mo yun, kada injection pa, booster, lahat sa pediatrician pa. Tapos ang uwi, aircon ng bahay, ang sarap ng ulam. Ang mga yan, mahamugan lang, sipon. Yung bata, walang injection. Yung iba nga, wala pang brief. Kamiseta lang. Tapos pag sinipon, gano'n Yung mga gano'n. Tama ba? Antitibay ng mga batang yon. Why? Na-develop ang resistance. Dito gano'n din. Kaya, magpa-discourage kayo na magpa-discourage. Para ma-immune ka. Totoo yan, may isang grupo dito Ewan ko, kay Roy yata yun. Pag bago ka sa network nila, alam mo gagawin sa'yo? Isasalang ka sa mall. Tapos, sa abroad naman to, sa Dubai. Yung mga nag-aim global doon, pag may bago silang member, itong bagong member, isasalang sa mall. Sasabihin sa bagong member, kausapin mo yung mga Pinoy na yan. I-offer mo networking. So siya naman, offer. Pag ayaw, gumaganito pag ayaw. Kunwari, di ba, may mga nakatingin sa kanya. Di sinalang siya, nilapitan yung kapwa Pinoy, ito yung taga-aim global na bago. Sasabihin yung aim global, bla bla. Sasabihin niya, kumusta ka, ganito? Alam mo ba yung aim global? Pag na-reject siya, alam mo gagawin ng bagong member? Lilingon pa sa mga upline. Naka-isang rejection na siya. 10 ang goal na rejection Totoo itong sinasabi ko. Ang goal dun sa bago, ma-expose sa 10 rejection para ma-immune siya. Discouragement ang tawag dun Sa mundo, lahat ng naging successful, katakot-takot na discouragement ang kanilang na-experience, kaya sila successful Kaya sila successful kasi ang dami nilang discouragement. Like Donald Trump, for example, alam niyo yung buhay ni Donald Trump? He became a multi-billionaire only to find himself, nung bumagsak ang economy ng States, bilyonaryo siya Alam mo, bumagsak ang economy ng States, ang utang niya, $6 billion. Pero dahil sa natutunan niya, nung nakabangon siya, mas lumaki pa yung wealth niya kaysa dun sa nawala. Anong point dun? Ang lessons in life is that the more na ikaw ma-expose sa maraming challenges, the more na ikaw na di-design for greatness. Kaya kung dito marami kayong discouragement, congratulations. You are destined for greatness in Alliance in Motion. Kaya, kung dati, umiiwas kayo sa discouragement after training na to, hanapin nyo, nasan kayo?
I-discourage nyo ako! Para masanay ka na. Kasi walang shortcut dito walang shortcut. Totoo yan. Maraming kwento dyan sa discouragement na yan. Di ba? Yan yung you cannot please everybody. Yung mag-ama, di ba? Yung kalabaw. They went to farm. Nung pauwi na sila, sinakyan nila yung kalabaw. Pagdating nila sa unang town, sabi ng mga tao, ano ba naman ito mag-ama na to? Pagod na nga yung kalabaw sa kakaararo. Pauwi na sila, sinakyan pa yung kalabaw. Narinig ng mag-ama, baba na lang sila. So, 3 sila naglakad. Kalabaw at saka yung mag-ama. Pagdating second town, ang tatanga naman ng mag-ama na to. May kalabaw, hindi sinasakyan. Narinig ng anak, sabi doon sa tatay, Tay, ikaw na lang umakyat. Ikaw na lang sumakay. Sumakay yung tatay. Yung anak naglakad. Pagdating sa third town, sabi ng mga tao, napakawalang yan namang tatay nito. Tama yung anak ko, kabata-bata, pinaglalakad. Narinig ng tatay, sabi ng tatay sa anak, anak, palit na lang tayo. Yung anak ang pumanta, yung tatay naglakad. Pagdating sa fourth town, sabi ng mga tao, kawalang yung anak nito. Walang nautang na loob. Yung tatay ang pinaano, katanda-tanda na. Wala ka maano So, nang ginawa ng dalawa, sila nagbuhat ng kalabaw. Wala kang kalalagyan May mga ganun ba? May isang kalabaw. Yung kalabaw na yun, nahulog sa deep well. Hindi makawala. Kasi ang lalim So, hindi naman nila makuha. Kasi, natotrauma na yung kalabaw nung aalisin nila sa deep well, sa malalim na balon. So, yung farmer decided na to just bury the carabao alive. So, they started plowing soil doon sa kalabaw. Pero nanonotice nila, as soon as yung kalabaw, tinatamaan ng lupa doon sa likod, it shakes it off and stamps its feet. So, effectively, nilagyan lupa yung likod ng kalabaw. Sinishake lang ng kalabaw. Tapos ginaganon niya. So, yung kalabaw, paangat ng paangat. Tama? Hanggang makawala. Ganun din dito, minsan, a lot of people will discourage you, throw a lot of things to you. The important thing to remember is to just shake it off and stamp your feet and move on. Kaya pag na-injan ka at nagkakakawag kang ganyan, nakita kita dito, alam ko na ibig sabihin nun. Na-injan ka. Discouragement. Huwag kayong papadiscourage. Don't ever get discouraged. Okay? Last, ladies and gentlemen, it's important to set your goals. Pag sinabing goals, meron tayong marketing plan. Kailan nyo gustong maging silver executive? Well, let me remind you, this coming February 17, SE&G Awards Night natin, we will be recognizing our new silver executives and new gold executives. So, we would like to invite you sa Ultra this coming February 17 at 3 p.m. 50 pesos lang po ang ticket. Wear something red. May mga exciting tayong production, exciting raffle, and other surprises. Ila-launch din natin yung K24/7 finally na Nutragamis natin this coming February 17. So for me, it's very important to set your goals. February 2013, trabahuin natin. Pag sabing trabahuin, hindi importante yung hindi lang important yung gusto nyong kumita ng pera. Importante dito yung when do you like it. Yung bang pagsiset ng target. This is very important. Ang tawag namin dyan, goal. Mag-set kayo ng target as to when. Halimbawa, ang goal mo, ang dream mo, kaya ka nag-join sa InGlobal, in monetary value, gusto mong kumita ng 50,000. Well, it's okay to make 50,000. Pero pag ang lagi mo lang sinasabi sa sarili mo, gusto kong kumita ng 50,000, gusto kong kumita ng 50,000, nang wala siyang time frame, again, paano malalaman ng universe yung gestation mo? Clear? Kaya dapat, gusto kong kumita ng 50,000 by June 2013. May deadline ka. Kasi pag ang tao may deadline, at alam niya, parang project yan Pag alam mong isasubmit mo yung project mo 3 months from now, tatrabahuhin mo yun At pag malapit na yung deadline mo, ginagawa natin? Cramming. Subukan nyo, nagpagawa
teacher, professor ng term paper. Gawa kayong term paper, ipapasa nyo. Ang sabi ng professor, kailan po namin ipapasa? Sabi mo, professor, ipasa nyo someday. Gagawa ka, hindi. Hindi. Ganito dito. I want to make 50,000. Someday. Hindi mangyayari yun. Monday to Sunday lang ang kalendaryo, walang someday. Tama ba? So set a deadline. Maglagay kayo ng target. I want to become a silver executive. I am a silver executive by March 2013. 10 points ang binibi. Kapa nga. Nagsabi yung baliw sa baliw. Sabi ni B, kamot siya. Paano ako lalabas dito? Sabi ni A, ganito na lang. Kopya mo yung question, yung answer ko. Kasi 6 months from now, tiyak yun, may interview ka ulit. At ganun ulit ang tanong sa'yo. Sabi ni B, ano nga uli yung sagot mo? Ganito. Sabi mo, paglabas mo rito, hanap ka ng babae, liligawan, pakakasalan. Sabi ni B, hanap ng babae, liligawan, pakakasalan. I-memorize ni B. Every day for the next 6 months. Paglabas ko dito, gagawang babae, liligawan. Paglabas ko dito, hanap ng babae, liligawan. Paglabas ko dito, liligawan, pakakasalan. Minemorize, 6 na buwan. Eto ngayon, interview na niya. Sabi ni yung director, B, paglabas mo dito, siyempre sabay po kami maliligo. Sabi ng director, tapos. Manyak pala yung director. Sabi ni B, siyempre, sabay kami maliligo, unti-unti ko na po siyang huhubaran. Sabi ng director, tapos. Tapos, tatanggalin ko na po yung bra niya. Tapos. Pag natanggal ko na po yung bra niya, kukunin ko po yung garter, gagawin kong tirador, pag titiradorin ko yung mga bintana niyo rito. Yun talaga yung goal niya, tiradorin niya yung mga bintana. So, pag balik ta rin naman, dahil yun talaga yung gusto niya, titiradorin niya talaga. Yun ang importante sa goal. Pag may goal kasi kayo, lalo na gusto niyo yumaman, gusto niyo maging successful, gusto niyo magkabahay, etc. Pag balik ta rin man kayo, i-discourage man kayo, if your goals are so important to you, walang magagawa yung mga magdi-discourage sa inyo. If your goals are very important to you, pag balik ta rin man nila at the end of the day, maniwala ka at panahon lang ang makakapagsabi, magiging global ambassador din kayo sa InGlobal. Maraming salamat po. Thank you very much. God bless you all.